Kabanata 101 hanggang 110. Si Chen Qibian ay isang magalang na tao na hindi maaaring masaktan. Bukas ang pinto ng pamilya Liu. Direktang pumasok si Yang Yian at nakita niya ang tatlong tao na nakaupo sa sala, dalawang lalaki at isang babae. Isang medyo mataba na nasa katanghaliang gulang na lalaki na may baso ang nakaupo sa mesa na may hawak na tasa ng alak. Sa ibaba niya ay si Liu Zhengguo. Sa kanan ay isang batang babae na napakaganda. Lalong tumingin sa kanya si Yang Yian. May hawak siyang notebook sa kondongan niya at parang secretary. Sa harap nila ay isang mesa ng mga magulong ulam sa bukid. Alam ni Yang Yian mula sa sitwasyon na nililibang ni Liu Zhengguo ang 2 taong ito. Sa sandaling ito, si Liu Zhengguo ay may galit sa kanyang mukha. Tiningnan niya ang nasa katanghaliang lalaki na may salamin at sinabing, Director Zhang, ang pamangkin ko ay nag-i-invest ng sarili niyang pera para i-renovate ang Art Village. Ayaw niya ng pera sa management agency. Hindi ba okay? Bukod dito, ito ay isang magandang bagay para sa nayon. Ang bawat sambahayan ay maaaring muling magtayo ng bagong bahay, at maaari rin itong magdala ng kita sa lahat. Hindi ito lumalabag sa mga regulasyon. Ang lahat ay naaayon sa normal na pamamaraan. Hanggat ikaw, ang direktor ng Construction and Renovation Office, ay sumasang-ayon, kami mismo ang gagawa ng iba pang mga bagay sa nayon at hindi magdudulot ng gulo sa bayan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na tinawag ni Liu Zhengguo na Direktor Zhang, ay ibinaba ang kanyang tasa, nagsindi ng sigarilyo, sumandal at kinusot ang kanyang mga mata at sinabing, sabi ko, Lao Liu, magandang bagay na i-renovate ang Art Village, ngunit ang pribadong kontrata ay isang malaking bagay. Ito ay may kaugnayan sa buhay ng mga tao at hindi maaaring maging palpak. Ito ang pag-aaralan ko mamaya. O maaari mong hilingin sa iyong panganay na pamangkin na pumunta at makipag-usap ng personal. Maaari mong hilingin sa kanya na sabihin sa akin ang tungkol sa kanyang plano, tama. Si Tio Liu ay nagsilbi sa kanya ng masarap na alak at pagkain, at ang mga kondisyon ay napakalinaw. Ang township ay hindi kailangang mamuhunan ng 1 sentimos, at maaari itong malutas sa pamamagitan lamang ng isang isyu sa pag-aproba. Agad na pumasok si Yang Yian at sinabing, Tito Liu, nandito ako. Lumingon si Liu Zhengguo at nakita si Yang Yian na papasok, medyo nahihiya. Kung tutuusin, nangako siya kay Yang Yian noong gabing iyon na tiyak na gagawin niya ito, ngunit hindi niya inaasahan na si Direktor Zhang ay hindi basta-basta susuko. Nandito na si Yanzi, hahanapin sana kita. Habang nagsasalita siya, tumayo siya at hinayla si Yang Yian sa isang tabi. Tito Liu, okay lang, ipaubaya mo na sa akin. Ngumiti si Yang Yian, pinaikit ang kanyang mga mata, at tumingin sa medyo may edad na lalaki. Saglit na natigilan si Liu Zhengguo at hindi nagsalita. Lumingon siya at ipinakilala si Yang Yian, Yanzi, ito si Director Zhang mula sa township, at ito si Section Chief Huang. Ngayon ay narito kami upang siyasatin ang iyong proyekto sa pagsasaayos ng Art Village. Pakisabi sa inyong dalawa ng detalyado. Pagkatapos nito, ipinakilala niya sina Director Zhang at Section Chief Huang, ito ang aking pamangkin na si Yang Yian. Well, upo, hindi rin tumayo si Director Zhang, at sinabi kay Yang Yian. Ngunit ngumiti at tumanggo ang batang babaeng section chief na si Huang na katabi niya. Bagamat hindi gusto ni Yang Yian ang ganitong uri ng tao, pinanatili pa rin niya ang tamang kagandahang loob kapag gumagawa ng mga bagay. Umupo siya at sinabi sa medyo may edad na ang kanyang plano ng detalyado. Gayunpaman, ang ikinagalit ni Yang Yian ay hindi siya nakinig. Habang binuksan ni Section Chief Huang ang kanyang notebook at nag-note pagkatapos marinig ang kwento ni Yang Yian, tunakanak ang tumatango ng palihim. Sinabi ni Yang Yian, Director Zhang, mayroon ka bang ibang opinyon? Kung maaari, sana ay aprubahan ito ng township para sa akin. Kung tutuusin, ginagawa ko ito upang gumawa ng isang bagay para sa mga taga-nayon at hindi guluhin ang pamahalaang bayan. Narinig ni Director Zhang ang mga salita ni Yang Yian, kinuha ang tasa ng tsaa at dahan-daang uminom ng tsaa, at sinabing, Nako, maganda ang iyong ideya, ngunit may kinalaman ito sa buhay ng mga taga-nayon. Bumalik tayo at pag-aralan ito, at hintayin mo ang balita. Biglang nagdilim ang mukha ni Yang Yian. Sa oras na ito, ang batang babae na si Huang, ang pinuno ng seksyon, ay nagsabi, Direktor Zhang, sa palagay ko ay walang mali sa planong ito. Bukod dito, pribado itong pinondohan at hindi magdudulot ng gulo sa bayan. Hinihikayat din ng bansa ang pamumuhunan sa pagtatayo ng mga bagong rural na lugar. Sa tingin ko dapat natin itong aprubahan ngayon. Ang matagumpay na pagbabago ng Art Village ay isang malaking tagumpay din para sa bayan, hindi ba? Mabagal at nakangiting nagsalita si Huang Yixia, nakatingin kay Director Zhang at sinabing nagsimula na siyang magtrabaho hindi nagtagal pagkatapos ng graduation.
Ngayon, sinundan niya si Direktor Zhang upang magsagawa ng pananaliksik at makakuha ng karanasan. Secretary lang ang ginagawa niya. Bilang isang kabataan, sumang-ayon siya sa ideya ni Yang Yiu at hindi niya maiwasang sabihin ito. Sinasabi ko Huang Yiksha, sa palagay ko nakalimutan mo ang iyong posisyon. Ako ang may huling say kung aprubahan o hindi. May kinalaman ito sa buhay ng mga tao. Maaari bang maging palpak ang isang malaking bagay? Sabi ni Direk Zhang. Sa oras na ito, tumingin sa kanya si Yang Yiu at sinabing, dahil hindi ito aprubahan ni Direktor Zhang, hindi mahalaga. Maaari akong direktang pumunta sa county, at magbibigay ako ng payo sa county. Si Direk Zhang ay napaka-talented. Anong ibig mong sabihin? Sabi ni Director Zhang habang nakadilat ang mga mata. Hinampos ni Yang Yian ang mesa at tumayo at sinabing, walang kabuluhan. Mas madaling gawin ang mga bagay sa mas maraming tao. Sa oras na ito, ang boses ng kanyang kapatid na si Yang Shanshan ay tumunog sa labas ng bakuran, Kuya, hinahanap ka ng ginoong ito. Alam kong nasa bahay ka ni Uncle Liu. Tumingin si Yang Yian at nalaman na si Chen Qibian ang dumating at dinala ng kanyang kapatid na babae upang hanapin siya. Galit na galit si Yang Yian sa bastos na direktor na ito na si Zhang. Hindi siya lumabas para batiin si Chen Qibian. Tumanggo ito sa kanya at sinenyasan itong pumasok. Lumapit si Chen Qibian kay Yang Yian na may dalang maliit na kahon sa kanyang kamay at magalang na sinabi, Sir, ito ay isang set ng acupuncture at moxibustion na kinelekta ng aking mga ninuno. Hindi ko alam kung ito ay mabuti, kaya ipinadala ko ito sa iyo. Kuya Chen, pinaghirapan mo. Umupo ka at uminom ng tsaa. Sinenyasan siya ni Yang Yian na maupo. Nakita ni Chen Qibian na hindi masyadong maganda ang mukha ni Yang Yian, kaya umungol siya at umupo nang hindi na nagtanong pa. Sa oras na ito, si Direktor Zhang Wuliu ay tumayo lamang para umalis, ngunit nakita niya si Chen Qibian na papasok. Siya ay nasa sabik at huminto. Ang pamilya Chen sa Gu County ay isang malaking pamilya, na may malaking impluensya at lakas sa Gu County. Si Zhang Wuliu ay mula rin sa Gu County. Kahit na hindi pa niya nakipag-usap kay Chen Qibian, nakita niya si Chen Qibian at kilala niya ito. Gusto rin niyang makipag-ugnayan sa pamilya Chen, ngunit wala siyang pagkakataon. Hindi niya inaasahan na makakaharap niya si Chen Qibian ngayon, at handa siyang batiin kaagad si Chen Qibian, ngunit hindi niya inaasahan na sa susunod na sandali, hindi man lang siya nakita ni Chen Qibian, hawak ang isang maliit na kahon sa kanyang kamay, at dir-diretsyong naglakad papunta kay Yang Yiu, at pagkatapos ay magalang na tinawag si Yang Yiu na, Mr., parang estudyante sa elementarya na nakakakita ng guro. Kung titingnan ang hitsura ni Chen Qibian, para siyang nakababatang kapatid at tagasunod sa tabi ni Yang Yian. Ito pa rin ba ang sikat na Chen Qibian sa Gokxian County? Siya pa rin ba ang kinatawan ng matandang pamilyang Chen? Kahit na. Kung makakita si Chen Qibian ng isang malaking boss sa county, hindi siya magiging ganoon kagalang. Ang gayong tao ay ngayon ay napakagalang sa isang binata na si Yang Yian, na nagpasimulang kumirot ang puso ni Zhang Wuliu. Si Chen Qibian ay magalang sa mga tao, at siya, isang maliit na direktor ng isang tanggapan ng township, ay hindi kayang saktan siya. Sino itong Yang Yian? Nilunok ni Zhang Wuliu ang kanyang laway at natakot. Ngayon ay talagang pinahihirapan niya si Yang Yian. Gayunpaman, ang hitsura ni Chen Qibian ay nagpabago sa kanyang isip sa isang iglap, at nagpasya siyang humingi ng tawad kay Yang Yian ngayon upang ayusin ang relasyon. Sa pag-iisip nito, ngumiti si Zhang Wuliu at unang binati si Chen Qibian ng may paggalang, Mr. Chen, hindi ko inaasahang magkikita kami ngayon. Habang nagsasalita, iniunat niya ang kanyang kamay para makipagkamay kay Chen Qibian. Hindi alam ni Chen Qibian ang tungkol sa hidwaan ni Zhang Wuliu at Yang Yiu ngayon. Bagamat hindi siya ang parehong tao, siya ay binati ng isang tao at siya ay nasa teritoryo ni Yang Yiu, kaya't iniunat din niya ang kanyang kamay upang batiin siya. Sino ka? Tanong ni Chen Qibian. Ako ay mula sa matandang pamilya Zhang sa Gu County. Ang pangalan ko ay Zhang Wuliu. Nagmeeting ako noong Marso at nakilala ko si Mr. Chen minsan. Nagmamadaling nagpakilala si Zhang Wuliu. Chen Qibian. Tumango. Alam niya ang tungkol sa matandang pamilya Zhang sa Gu County. Mabuting pamilya rin iyon, pero mas mababa pa rin ito sa pamilya nila Chen. Kilala mo ba ang aking amo? Napatingin si Chen Qibian kay Yang Yiu at tinanong si Zhang Wuliu. Nang marinig ni Chen Qibian na talagang sinasabi na si Yang Yiu ay aking Panginoon, agad na tumibok ang puso ni Zhang Wuliu. Sa oras na ito, si Yang Yiu, na mas nakamamatay, ay nagsabi, hindi ako nang ahas na makihalubilo sa direktor na ito na si Zhang. Agad na naunawaan ni Chen Qibian na si Yang Yiu ay nasa masamang kalagayan dahil nasaktan niya si Zhang Wuliu. Ang masaktan si Yang Yiu ay ang masaktan siya, Chen Qibian. Nang makita ang mukha ni Zhang Wuliu ay biglang nagdilim, Direktor Zhang. Naging matagumpay ang pamilya Zhang.
Sinaktan mo ang aking amo. Sinusubukan mo bang sampilan ako, Chen Qibian, sa mukha? Ang puso ni Zhang Wulio ay nagsimulang manginig nang marinig niya ang mga salita ni Chen Qibian at ang kanyang madilim na mukha. Muntik na siyang umiyak. Kabanata 102 nagpapadala sa iyo ng pagkakataon. Hindi, Mr. Chen, lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Gusto ni Mr. Yang na kontratahin ang nayon upang muling itayo sa isang art village. Pumunta ako dito ngayon para aprubahan ang aplikasyon ni Mr. Yang. Pwede mo na itong pirmahan ngayon. Nagsalita si Zhang Wulio sa nanginginig na boses, sinenyasan si Huang Yiksha na kunin ang dokumento at ibigay kay Yang Yiu. Gayunpaman, si Yang Yiu ay naiinis na sa kanya sa oras na ito, at sinabing, hindi na kailangan, Direktor Zhang, bumalik at pag-aralan ito ng dahan-dahan. Pupunta ako sa county para aprubahan ito. Matapos lumabas ang mga salitang ito, napahiya si Zhang Wulio, hindi pa banggitin kung gaano siya hindi komportable. Sa sandaling nakaraan, nagpapakita pa rin siya ng sama ng loob kay Yang Yiu, ngunit sa sandaling ito, siya ay sinampal ng malakas sa mukha niya. Ang kanyang mukha ay asul at pula, at hindi siya nang ahas na umutot sa naruroon ni Chen Qibian. Si Zhang Wulio, na natigilan sa kinatatayuan, ay nakatutulong lamang kay Liu Zhengguo sa oras na ito. Si Yang Yiu ang kanyang panganay na pamangkin, at sa oras na ito, tanging ang mga salita lamang ni Liu Zhengguo ang makapagpapatahimik ni Yang Yiu. Sa pagharap sa pagtatanong ni Chen Qibian, si Zhang Wulio ay labis na natakot. Kung hindi masaya si Chen Qibian, maaari niya itong abusuhin sa isang backhand. Kilalang-kilala ni Zhang Wulio ang matandang pamilya ni Chen Liu. Si Zhengguo sa gilid ay nagulat din sa malaking pagkakabaliktad ng balangkas. Lihim siyang nagulat. Ano ang ginagawa ni Yang Yiu ngayon? Bakit ginawang pusa ni Mr. Chen si Direktor Zhang, na puno ng opisyal na kapangyarihan noon? Liu. Si Zhengguo ay napaka-curious tungkol kay Chen Qibian. Hindi pa niya narinig ang tungkol sa kanya, ngunit sa pagtingin sa hitsura ni Director Zhang, alam niyang isa siyang mahalagang tao. Ang susi ay masyadong magalang si Mr. Chen kay Yang Yiu. Siya, hindi makita ni Yang Yiu sa kanyang puso. Ang pamangkin na ito nakasama niyang lumaki mula pa noong siya ay talagang lumaki. Ang nakakaawang mga mata ni Zhang Wulio na nakatingin sa kanya para humingi ng tulong ay lihim na nakaramdam ng saya kay Liu Zhengguo. Naisip niya sa kanyang sarili, ikaw, Zhang Xian, ay nagpanggap na makapangyarihan, ngunit ngayon ay sinampal ka sa mukha ng aking pamangkin, tama ba? Siya. Nag-isip tungkol dito sa kanyang puso, ngunit hindi siya naglakas loob na sabihin ito ng malakas. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, naramdaman pa rin niya na dapat niyang bigyan ng paraan si Zhang Wulio. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang kadre ng nayon, at si Zhang Wulio ay isang kadre ng bayan. Masasabing siya rin ang kanyang immediate superior. Hindi magandang saktan si Zhang Wulio. Bukod dito, pinayagan na ni Zhang Wulio si Yang Yiu na pumirma ng may ngiti, na itinuturing na isang pagsuko. Hindi na kailangang ipagpatuloy ang pakikipag-away sa kanya. Kaya sinabi niya kay Yang Yiu, Yanzi, hayaan mo na. Dahil pumayag si Director Zhang, bigyan mo ng mukha si Tio Liu. Sinulyapan ni Yang Yiu ang nahihiyang Zhang Wulio at malamig na bamulong. Hindi siya maaaring magbigay ng mukha sa iba, ngunit kailangan niyang magbigay ng mukha kay Uncle Liu. Dahil nagmamakaawa siya kay Zhang Wulio, okay lang. Sa pag-iisip tungkol sa kinabukasan ni Uncle Liu sa nayon, masamang masaktan si Zhang Wulio. Sa huli, tumango si Yang Yiu bilang pagsang-ayon at pumirma ng kontrata sa township at sa nayon para gawing art village ang village. Sa wakas ay gamaan ang loob ni Zhang Wulio. Tumango siya at nakipagkamay kay Yang Yiu. Maganda rin ang mukha ni Chen Qibian para sa kanya. Nakahinga siya ng maluwag at sinabing, Mr. Yang at Mr. Chen, aalis na ako. Pagkatapos kong bumalik, mag-uulat ako sa pamahalaang bayan at sa county para sa malakas na suporta. Ipapadala ko ang mga dokumento sa itaas kay Mr. Yang sa loob ng ilang araw. Umaasa ako na magiging kapaki-pakinabang ito sa iyo. Bagamat pinatawad siya ni Yang Yiu, binansagan pa rin niya siya ng negatibo. Direkta at prangka niyang sinabi, para sa mga follow-up na issue, sa tingin ko ay hindi natin dapat istorbohin si Director Zhang. Sa tingin ko ang ilan sa mga ideya ni Section Chief Huang ay nagtutugma sa akin. Sa hinaharap, hayaan si Section Chief Huang na makipag-ugnayan sa akin. Naninigas ang katawan ni Zhang Wulio. Naunawaan niya na wala nang magandang impresyon si Yang Yiu sa kanya, ngunit nasiyahan siya na sila ni Chen Qibian ay hindi nagtanim ng sama ng loob sa kanya. Aniya, walang problema, walang problema. Hayaang tulungan ni Xiao Huang ang nayon na i-resettle ang mga taga-nayon sa hinaharap. Pagkatapos ay aalis na tayo. Lumapit si Yang Yiu at nakipagkamay kay Huang Yiksha, sinabing, Section Chief Huang, mangyaring alagaan mo ako sa hinaharap. Nakipagkamay si Huang Yiksha kay Yang Yiu, medyo namumula ang kanyang mukha, at nahihiyang ngumiti, sinabing, trabaho ko ito. Ilang araw na lang ay bababa na ako para magtrabaho sa nayon.
Okay, maraming salamat. Kinamayan ni Yang Yian ang lalaki at nakangiting sinabi. Follow. Pagkaalis ni Zhang Wulio, ngumiti si Yang Yian at sinabi kay Liu Zhengguo, Tito Liu, maraming salamat sa pagkakataong ito. Sisimulan kong makipag-ugnayan sa kumpanya ng engineering bukas para magtayo ng bagong kanayunan at magtayo ng mga bahay para sa mga taga-nayon. Iiwan ko sa iyo ang gawaing pang-ideolohiya ng pagpapakilos ng lahat sa iyo mamaya. Nahihiya ako. Kung hindi nagpakita si Mr. Chen ngayon, maaaring hindi magiging maayos ang lahat. Hindi sana naging prangka si Zhang Xian. Umiling si Liu Zhengguo at mapait na ngumiti. Tito Liu, mangyaring huwag mong sabihin iyan. Pamilya tayo. Ano ang dapat ikahiya? By the way, hayaan mong ipakilala kita kay Chen Qibian. Ito ay si Chen Qibian, mula sa Gokxian County. Siya ang panganay kong kapatid. Pagkatapos sabihin iyon, sinabi niya kay Chen Qibian, Brother Chen, ito ang tiyuhin ko na si Liu, at siya rin ang secretary ng party-party ng village na ito. Pagkatapos nilang magkakilala ang dalawa, napakasaya rin ni Liu Zhengguo. Sinabi niya kay Yang Shanshan sa tabi niya, Shan girl, pumunta ka sa kusina para tulungan ang tiyahin mo at magluto ng ilang pinggan para maiinom natin. Hindi na kailangan. Si Yang Yiu ay pinutol ni Liu Zhengguo bago siya matapos magsalita, ikaw ay isang ignorante na bata. Si Mr. Chen ay dumating sa aming nayon sa unang pagkakataon. Kung hindi mo siya ine-entertain, hindi mo alam ang rules. Okay, Shanshan, pumunta ka at tulungan mo ang iyong tiyahin. Okay. Inilabas ni Yang Shanshan ang kanyang dila at tumakbo sa kusina. Pagkatapos nito, uminom silang tatlo ng tsaa at nag-chat, at nalaman ni Chen Qibian ang tungkol sa plano ni Yang Yiu na baguhin ang nayon. Nakinig si Chen Qibian at hindi nagsalita, ngunit mayroon na siyang ideya sa kanyang isipan, iniisip kong mananatili at tutulungan si Yang Yiu, na mas makakapagtatag ng magandang relasyon. Pagkatapos nilang tatlo maghapunan sa bahay ni Liu, nagpaalam si Yang Yiu at umalis. Binuksan niya ang kahon habang naglalakad at tiningnan ang acupuncture set na ipinadala ni Chen Qibian. Lahat ito ay gawa sa purong pilak at mukhang mataas ang kalidad. Naunawaan niya na sinusubukan din ni Chen Qibian na ipakita ang kanyang kabaitan sa kanya, at masaya siya. Sinabi niya kay Chen Qibian, maalalahanin si Brother Chen. Ang set ng acupuncture na ito ay nagkakahalaga ng maraming pera. Haha, ang isa sa aking mga ninuno ay isang matandang doktor na Chino, at ang set ng acupuncture na ito ay ipinasa. Gayunpaman, ang lahi ng Chinese medicine ay hindi nawala, at ang hanay ng acupuncture na ito ay idol. Kung magagamit mo ito para iligtas ang mundo, sa palagay ko matutuwa ang iyong mga ninuno na malaman ito. Si Chen Qibian ay talagang isang lalaking nasa underworld, at napakahusay niyang magsalita. Ngumiti si Yang Yiu at sinabing, nga pala, kumusta ang practice mo ng 5 elements pull-up technique? Nang pag-usapan ang tungkol sa martial arts, si Chen Qibian, isang martial arts fanatic, ay agad na naging masigla, ang kanyang mga mata ay nagniningning, at sinabing, kailangan kong magpasalamat sa iyong mapagbigay na regalo, Ginoo. Pagkatapos mag-practice sa bahay ng ilang araw, malinaw kong naramdaman na lumuwag ang hadlang ng ika-9 na antas ng Mingjin, ngunit hindi ko ito malagpasan kahit kaunti. Gusto ko lang humingi ng payo sa iyo. Wala akong masyadong alam sa martial arts, pero lahat ng bagay may rule. Ang paraan ng martial arts ay nakatuon din sa pangunawa at pagpapalam sa kalikasan. Binigyang diin din ng mga sinaunang tao ang pagkakaisa ng tao at kalikasan kapag nagsasanay ng martial arts, kaya sa tingin ko ay medyo nagmamadali ka. Mag-aral ng mabuti at magsanay ng mabuti, at natural na makakalusot ka. Binanggit din ni Yang Yiu ang ilan sa mga karanasan na sinabi sa kanya ng kanyang amo tungkol sa paglinang ng katotohanan, at inilapat ang mga ito sa martial arts. Ang martial arts ay isa ring uri ng mahusay na paraan sa bibig ng master, at lahat ng pamamaraan ay bumalik sa pinanggalingan, kaya iniisip ni Yang Yiu na angkop din ito para sa mga taong nagsasanay ng martial arts. Patuloy na tumango si Chen Qibian habang nakikinig, at same time na sinabi, salamat sa iyong payo, Ginoo. Wala na talaga akong masusuklian sa iyo. Narinig kong sinabi mo na gusto mong i-renovate ang art village. Paano kung manatili ako dito para tulungan kang magpatakbo at sundan ka? Ang aking pamilyang Chen ay mayroon ding mga industriya sa konstruksyon at iba pang larangan, kaya't maaari akong makatulong ng kaunti. Nang marinig ito ni Chen Qibian, gumalaw ang puso ni Yang Yian. Kung talagang tumulong si Chen Qibian, ang pananatili sa nayon upang mamuno sa art village ay malaking tulong. Ang pagtatayo at pagsasaayos ay tumatagal ng oras, at hindi siya maaaring manatili sa nayon araw-araw. Kaya naantig siya sa mga salita ni Chen Qibian. Kung mananatili si Chen Qibian at protektahan ang kaligtasan ng kanyang lola, ito ay talagang mabuti. Kung ganoon nga ang kaso, nararamdaman ni Yang Yiu na kailangang bigyan si Chen Qibian ng good fortune life pill, upang mapabuti ang kanyang pangangatawan, na magiging ganap na kapakipakinabang sa kanyang hinaharap na landas sa martial arts.
Sa bisa ng Good Fortune Life Pill, maaari niyang direktang masira ang antas ng Mingjin. Sa pag-iisip nito, tumingin si Yang Yiyu kay Chen Qibian at tahasang sinabi, "Brother Chen, kailangan ko talaga ng isang tulad mo para gawin ito, at kailangan din ng lola ko ng mag-aalaga sa kanya pagkaalis ko. Kung makakatulong si Brother Chen, mas magiging masaya ako. Ito ay lahat ng walang kabuluhang bagay. Maganda ang hangin sa kabundukan na bagay sa akin para magsanay ng martial arts. Lilipat ako dito bukas. Magiging magaan ang pakiramdam ko kung may magagawa ako para sa iyo." Seryosong sinabi ni Chen Qibian ang bawat salita. Talagang naantig si Yang Yian. Tumingin siya sa kanya at same time na sinabi, "Kuya Chen, napakabait mo. Hindi kita i-treto ng hindi patas. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Baka sakaling makapasok ka sa level ng dark energy sa martial arts." Habang nagsasalita siya, inilagay ni Yang Yian ang kanyang kamay sa kanyang bulsa at kumuha ng Good Fortune Vitality Pill mula sa espasyo ng Chen Kun Pot. Iniunat niya ang kanyang palad at iniabot ito kay Chen Qibian. Nang makita ni Chen Qibian ang milky white pill sa kamay ni Yang Yian at naamoy ang nakakalasing na aroma ng pill sa kanyang ilong, naisip niya kaagad ang mga chismis tungkol kay Yang Yian sa sinaunang martial arts world. Bumibilis ang tibok ng puso niya at nanginag ang buong katawan niya. Palihim niyang sinabi, "Sir, mayroon ka talagang maliit na piyuan pill. Ang swerte, napakalaking kapalaran talaga." Kabanata 103, isang pill at isang madilim na kapangyarihan. Tiningnan ni Chen Qibian ang gatas na puting tableta sa kamay ni Yang Yiu at tapat na sinabi, naniwala siya sa sinabi ni Yang Yiu na kaya niyang tumapak sa dark power. Sa tabletang ito, ganap na walang problema. Sa pag-iisip na makapasok sa dark power, si Chen Qibian ay nasa sabik na siya ay nanginginig. Dark power. Ang kanyang ninuno ng pamilyang Chen ay nasa antas ng dark power. Noong mga taon ng digmaan, binugbog niya ang mga tulisan sa hilaga at timog na kabundukan at pinaiyak sila para sa kanilang mga magulang. Pinuprotektahan niya ang Gu County mula sa pananakit ng mga bandido at nakuha ang pagmamahal ng mga tao ng Gu County sa halos 100 taon. Hanggang ngayon, ang mga inapo ng pamilyang Chen ay maaaring maglakad ng patagilid sa 1 ektaryang lupain sa Gu County, lahat ay dahil sa yin ng kanilang mga ninuno. Ang lahat ay dahil sa isang ninuno na may dark power. Ang mga anak ng pamilya Chen ay nagtrabaho ng husto sa loob ng ilang dekada ngunit hindi nakabuo ng isang dark power. Kahit siya mismo ay nakabuo lamang ng bright power mula noong siya ay 8 taong gulang. Isa pa, sira ang mental method ng pamilya, kaya swerte na lang na makakamit niya ang mga tagumpay niya ngayon. Bago makilala si Yang Yiu, medyo desperado si Chen Qibian, at maaaring wala siyang pagkakataong magkaroon ng dark power sa buhay na ito. Simula nang makilala niya si Yang Yian, hindi lang siya nakakuha ng buong set ng superior martial arts skills, ngunit ngayon ang elixir ay nasa harap niya, at ang dark power ay abot kamay. Kapag nakapasok na siya sa madilim na kapangyarihan, nangangahulugan ito na ang pamilya Chen ay muling magiging isang tunay na sinaunang martial arts na pamilya mula noong kanilang mga ninuno, at ang lahat ng kaluwalhatian ay maisa sa katuparan sa mga kamay ni Chen Qibian. Hindi banggitin ang paggawa ng isang bagay para kay Yang Yian, kahit na hilingin sa kanya na ibenta ang kanyang sarili, si Chen Qibian ay sasang-ayon ng walang pag-aalinlangan sa oras na ito. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at maingat na sinabi kay Yang Yian, "Chen Qibian, salamat sa iyong mapagbigay na regalo. Mula ngayon, handa akong ihatid mo ng walang anumang reklamo. Kung lalabag ako sa aking sinumpaan, tatamaan ako ng kidlat." Chen Qibian ay isang tao sa mga ilog at lawa, at siya ang pinakatapat. Alam din niyang walang libreng tanghalian sa mundo. Kung ang iba ay nagbigay sa iyo ng magandang kapalaran at hindi mo ibinalik, ang relasyong ito ay hindi magtatagal, at kung alam ito ng mga tao, sasabihin nila na hindi ka mabuting tao. Alam na hindi ordinaryong tao si Yang Yian, walang maipapakita si Chen Qibian o magugustuhan ni Yang Yian. Ang tanging mayroon siya ay katapatan, at nanumpa siya ng walang pag-aalinlangan. Dapat panatilihin ang wastong saloobin. May pakiramdam si Chen Qibian na tiyak na magiging mabuti siyang sundan si Yang Yian sa hinaharap. Natigilan sandali si Yang Yian nang marinig niya ang panunumpa ni Chen Qibian. Hindi niya inaasahan na magmumura si Chen Qibian ng ganoon kaseryoso. Hindi niya naisip na hilingin sa kanya na manampa na magtrabaho para sa kanya. Gayunpaman, hinangaan pa rin ni Yang Yian si Chen Qibian sa pagiging napakabuting tao. Lalo niyang naramdaman na hindi siya nagtiwala sa maling tao. Sulit ang Good Fortune Life Pill na ito. Naunawaan niya na mula ngayon, si Chen Qibian na ang magiging tunay niyang lalaki. Nakangiting tinulungan niya itong tumayo at sinabing, "Kuya Chen, masyadong malubha ang kalagayan mo. Simula ngayon, pamilya na tayo. Kapag wala ako sa baryo, ikaw na ang bahala sa lahat ng gamit sa bahay, lalo na ang lola ko." Ayaw niyang sumama sa akin sa sinaunang kabisera. Pagkaalis namin ni ate, si lola ang pinaka-inaalala ko. Ngayong nandito ka, magaan ang pakiramdam ko.
Napangiti si Chen Qibian nang marinig niya ang sinabi ni Yang Yian. Alam niyang tinanggap siya ni Yang Yian mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Mataimtim niyang sinabi, huwag kang mag-alala, Ginoo. Hanggat ako, si Chen Qibian, ay nabubuhay, magiging maayos ang matandang babae sa bahay. Ngumiti si Yang Yian at tinapik si Chen Qibian sa balikat at sinabing, umuwi na tayo. Huwag kang aalis ngayong gabi. Uminom ng Creation Life Pill, at paprotektahan kita at tutulungan kang makamit ang dark energy. Ipinadala lamang ni Yang Yian ang Buddha sa kanluran, at handang gamitin ang kanyang tunay na enerhiya para tulungan si Chen Qibian na makamit ang madilim na enerhiya ng martial arts. Sa kanyang tunay na lakas at tableta, hindi magiging problema para sa isang sinaunang martial artist na umunlad sa isang mas mataas na antas. Nang marinig ni Chen Qibian na sinabi ni Yang Yian na ang tableta ay ang Creation Life Pill, siya ay bahagyang natigilan at nagtanong, Sir, hindi ba ito ang Xiaopei Yuan Pill? May ibang pangalan ba ang pill na ito? Alam ni Yang Yian na si Chen Qibian ay sineseryoso din ang chismis. Naisip din niya na mayroon siyang formula ng Xiaopei Yuan Pill at ang tableta sa kanyang katawan ay ang Xiaopei Yuan Pill. Tumawa siya at sinabing, totoo na si Brother Chen ang nagpakalat ng chismis sa sinaunang martial arts world na mayroon akong formula ng tableta, ngunit hindi ito ang Xiaopei Yuan Pill. Ito ay talagang isang formula para sa kalusugan ng alak. Masasabi ko sa iyo ng responsable na ang Creation Life Pill na ibinigay sa iyo ay tiyak na mas mahusay kaysa sa alinmang Xiaopei Yuan Pill. Mararanasan mo ito pagkatapos mong kunin mamaya. Tumango si Chen Qibian, nakikita ko. Pagka-uwi, ipinakilala ni Yang Yiu si Chen Qibian sa kanyang lola, at pagkatapos ay dinala siya sa kanyang silid, hiniling sa kanya na uminom ng Creation Life Pill, at tumabi upang protektahan si Chen Qibian. Si Chen Qibian ay isang sinaunang martial artist na may pisikal na fitness na iba sa mga ordinaryong tao. Hiniling sa kanya ni Yang Yiu na uminom ng isang buong tableta ng Creation Life Pill ng paisa-isa. Ayon sa karanasan, dapat niyang matuno ito. Nang inumin ni Chen Qibian ang Creation Vitality Pill, nakita ni Yang Yian na nagbago ang kanyang mukha sa susunod na sandali, at agad siyang nagmukhang isang lasing, ang kanyang mukha ay namula. Dahil alam niya na ito ang enerhiya ng tableta na natutunaw sa kanyang katawan, sinabi niya sa kanyang tainga, Grit your teeth, practice your mind method, and don't think about it. Ang malaking enerhiya ng tableta ay sumugod sa mga meridian ni Chen Qibian, at sa oras na ito ang kanyang buong katawan ay makaramdam ng sakit. Naunawaan ni Yang Yian ang lahat ng ito. Kaya't hinayaan niya itong magnganga ang kanyang mga ngipin at kumapit, at inilagay ang isang kamay sa likod ni Chen Qibian, gamit ang kanyang tunay na enerhiya upang tulungan siyang gabayan ang kapangyarihan ng tableta sa kanyang katawan. Si Chen Qibian ay matigas din. Kahit na ang kanyang noo ay natatakpan ng butil ng pawis, hindi siya sumigaw ng malakas, at nagpractice ng mind method ng 5 elements body pulling technique ayon sa mga kinakailangan ni Yang Yian. Makalipas ang halos kalahating oras, si Yang Yian, na ang palad ay nasa likod ni Chen Qibian, ay biglang naramdaman ang panginginig ng katawan ni Chen Qibian, at nagkaroon ng kalusko sa buong katawan niya. Sa isang bahagyang ngiti sa kanyang mukha, inalis niya ang kanyang palad sa likod ni Chen Qibian. Alam ni Yang Yian na matagumpay na nakapasok si Chen Qibian sa dark power level ng martial arts. Ang kailangan lang niyang gawin ay dahan-daang i-dissolve ang kapangyarihan ng elixir sa kanyang katawan upang pagsamahin ang dark power realm at dalhin ang kanyang katawan sa isang bagong antas. Pagkatapos, saglit na nanunood, nalaman ni Yang Yian na si Chen Qibian ay walang palatandaan ng paggising, kaya umupo na lang siya sa kama upang magnilay at magsanay. Sa madaling araw kinabukasan, binuksan ni Chen Qibian ang kanyang mga mata, ang kanyang mga mata ay hindi pangkaraniwang maliwanag, at gusto niyang magpakawala ng mahabang dagandong at umiyak ng malakas sa sandaling ito. Tanging isa sa libu-libong sinaunang martial artist na may maliwanag na kapangyarihan ay maaaring maabot ang madilim na kapangyarihan, at ngayon ay naabot na ito ni Chen Qibian. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Yang Yian na nakaupo at nagmumuni-muni sa tabi niya, at ang kanyang pasasalamat sa kanya ay walang imik. Alam ni Chen Qibian na ang lahat ng ito ay ibinigay sa kanya ni Yang Yian. Noong tinutulungan siya ni Yang Yian sa pamamagitan ng pagdikit sa kanyang likod habang tinutunaw ang kapangyarihan ng elixir kagabi, malinaw na naramdaman niya ang isang malakas at purong panloob na puwersa na nagmumula sa kamay ni Yang Yian na hindi niya maisip. Noong panahong iyon, itinuring niya si Yang Yian bilang isang Diyos, sa pag-aakalang si Yang Yian ay dapat na isang maalamat na likas na malakas na nalampasan ang madilim na kapangyarihan sa martial arts. Tungkol sa ang katutubo, nakita lang ito ni Chen Qibian sa mga talaan ng pamilya. Sa sinaunang mundo ng martial arts ngayon, ang likas ay isang gawa-gawa. Sa ngayon, hindi pa niya naririnig ang pagkakaroon ng innate sa sinaunang martial arts world. At ang malakas na panloob na puwersa ni Yang Yian ay nagpahula kay Chen Qibian na siya ay isang figure ng likas na alamat. Siya, lalo pang iginagalang si Yang Yian sa kanyang puso.
Sa sandaling ito, hindi alam ni Yang Yian na ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay napagkamalan ni Chen Qibian bilang isang makapangyarihan at purong panloob na puwersa, at itinuturing na isang likas na alamat sa mga sinaunang martial artist, at ang kanyang pagsamba sa kanya ay umabot sa isang bagong antas. Sa isang tiyak na sandali, narinig niya ang isang ingay sa kanyang mga tainga, iminulat ang kanyang mga mata, at dalawang sinag ng liwanag ang lumabas sa kanyang mga mata, at nawala 3 talampakan ang layo mula sa kanyang katawan. Ito ang natatanging diwa ng mga magsasaka. Kung mas mataas ang antas ng paglilinang, magiging mas maliwanag ang kakanyahan sa mga mata, at mas malayo ito mula sa katawan. Sa huli, makakamit nito ang supernatural na kapangyarihan ng makalangit na mata. Siyempre, malayo pa si Yang Yiu mula sa supernatural na kapangyarihan. Gayunpaman, ito. Natakot si Chen Qibian, na nasa tabi niya at hindi nang ahas na istorbohin siya mula sa pagsasanay, kalahating kamatayan. Pagkagising ni Chen Qibian, nakita niyang nagmumuni-muni si Yang Yiu. Wala siyang lakas ng loob na istorbohin siya, kaya tumayo na lang siya at hintayin itong magising. Sino ang nakakaalam na sa sandaling tumayo siya, nakita niyang idinilat ni Yang Yiu ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay lumabas ang dalawang material na ilaw mula sa kanyang mga mata, na halos natakot kay Chen Qibian sa kamatayan. Subconsciously, lumuhad siya sa lupa, at sa kanyang puso, itinuring na niya si Yang Yiu bilang isang maalamat na likas na mythical figure sa mga sinaunang mandirigma na nalampasan ang dark energy. Nang makita ni Yang Yian si Chen Qibian na nakaluhod sa lupa, ngumiti siya ng mapait at sinabing, "Brother Chen, bakit mo ginagawa ito? Bumangon ka dali." Ngunit napagpasyahan na ni Chen Qibian na ituring siya bilang isang Diyos, at nagmamadaling sinabi, "Sir, ang iyong mga kakayahan ay walang kapantay. Huwag mo akong tawaging Kuya Chen sa hinaharap. Kung gusto mo akong tawaging Xiaoqi o Laoqi, ayos lang." Talagang isang pagpapala para kay Chen Qibian ang makilala ka sa buhay na ito. Nagpapasalamat ako sa iyong kabaitan, Ginoo, para sa isang dan at isang madilim na puwersa. Habang nagsasalita, siya ay yumuko kay Yang Yian ng 3 beses ng same time, pagkatapos ay tumayo at sinabi, "Kung wala kang anumang iba pang mga tagubilin, uuwi si Qibian upang mag-impake at makipag-ugnayan sa mga tao para magtayo ng bagong rekonstruksyon sa kanayunan. Mangyaring huwag mag-alala tungkol sa mga bagay na ito, Ginoo, ipaubaya ang lahat sa Qibian." Tiningnan ni Yang Yian ang panatisismo sa mga mata ni Chen Qibian at medyo nalilito. Tumanggaw siya at sinabing, "Walang gagawin sa ngayon, ang pagtatayo lang ng Art Village. Sa kasong ito, guguluhin kita, Kuya Chen. Huwag mo na akong tawaging kuya, ikinahihiya mo ako." "Ah, okay, Laoqi ang itatawag ko sa'yo." "Bueno, kung gayon ay aalis muna si Qibian, at darating upang pagsilbihan ka sa hapon." "Ah, huwag kang mag-alala, maaari ka nang umalis pagkatapos mong kumain." "Hindi, ang usapin ng master ay isang malaking bagay, si Qibian ay aalis na." Pagkatapos sabihin iyon, nagmamadaling umalis si Chen Qibian. Habang pinapanood siyang umalis, ngumiti si Yang Yiu ng mapait at medyo nalito. Hindi niya maisip kung bakit magiging magalang si Chen Qibian sa kanya pagkatapos ng isang gabi, masasabing medyo panatiko siya. Kabanata 104 na Yin Yang 5-Element Needle. Pagkatapos ng almusal, naghanda si Yang Yian na pumunta sa bahay ni Yuan Jinfeng dala ang acupuncture para gamutin ang mga binti ng kanyang ina. Pero, pinigilan siya ng kanyang kapatid na si Yang Shanshan at sinabing, "Kuya, sandali lang, huwag kang umalis. Bilasan mo at hanapin mo si Xiangxiang para sa akin." Napangiti ng mapait si Yang Yian nang marinig niya ang mga salita ng kanyang kapatid. Dinala niya si Daor nang dumating siya. Mula nang makarating sa bahay, si Daor Xiangxiang ay parang ligaw na kabayo noong gabing iyon. Pumunta siya sa mga bundok at hindi na bumabalik araw-araw. Paminsan-minsan lamang siya sa gabi, ngunit tiyak na mawawala siya nang walang bakas sa susunod na araw. Gustong-gusto ni Sister Yang Shanshan si Daor. Hindi niya ito nakita sa nakalipas na 2 araw at sobrang namiss niya ito. Ngunit walang pagpipilian si Yang Yian. Si Daor ay isang ligaw na tao. Hindi naging madali para sa kanya ang pagsunod sa kanya. Matapos dalhin pabalik sa malaking lungsod ni Yang Yian mula sa Yawang Village, siya ay karaniwang nakakulong sa bahay araw-araw. Ngayong sa wakas ay nakabalik na siya sa kabundukan, malamang ay hindi na ito babalik saglit dahil kulang ang saya. Matapos mag-isip ng ilang sandali, tumakbo si Yang Yian sa bahay nang hindi siya pinapaalam sa kanyang kapatid na babae. Kumuha siya ng mahigit 20 pulang mabangong prutas mula sa Chenkun Pot Space. Ang prutas na ito ay paborito ni Daor at napakasarap. Itinago din ito ni Yang Yian para sa kanyang kapatid na babae, ngunit nakalimutan niya ito nang siya ay bumalik. Kung hindi siya hiningi ng kanyang kapatid na babae para sa Daor ngayon, hindi niya maaalalang ibigay sa kanya ang pulang mabangong prutas. Inilagay niya ito sa plato ng prutas at sinabing, "Ang prutas na ito ay paborito ni Xiangxiang. Kung uuwi ito ngayon, maaari mo itong pakainin ng prutas na ito, at hindi ito aalis." "Wow, saan mo nakuha ang prutas?"
Napakabango. Habang nagsasalita ay hindi niya napigil ang pumulot ng isa at itinapat sa kanyang bibig, pinupuri ito sa sarap nito. Dala ni Kuya Chen kagabi, dahan-dahan mo naman kainin. May gagawin si Kuya. Si Yang Yian ay maaaring gumawa ng mga kwento ngayon, kaya natural na hindi niya masabi sa kanyang kapatid na babae na mayroon siyang Chenkun pot space. Oo, pumunta ka. Naakit si Yang Shanshan sa pulang mabangong prutas at pinakawalan siya. Umiling si Yang Yian, lumabas ng bahay. Pagdating niya sa bahay ni Yuan Jinfeng, nakita niya si Yuan Jinfeng na nakatayo sa pintuan mula sa malayo, nakatingin sa paligid, na parang may hinihintay. Nang makita niya si Yang Yian, ngumiti siya at tumakbo papunta sa kanya, sinabing, Yanzi, nandito ka na sa wakas. Matagal na kitang hinihintay. Kung hindi ka pupunta, pupunta ako sa bahay mo para hanapin ka. Ate Jinfeng, hinintay mo ako. Flattered ako. Nahulaan na niya kung bakit siya hinihintay ni Yuan Jinfeng. Dapat ay dahil ininom niya ang Creation Life Pill kahapon at ito ay gumana. Nakikita niya ito mula sa makinis, puti at kulay rosas na balat ni Yuan Jinfeng. Sa pagtingin sa kanyang maselang balat, hindi napigilan ni Yang Yian na lunukan ang kanyang laway. Tila ang kalagayan ni Yuan Jinfeng ay katulad ng kalagayan ng kanyang kapatid, at ang kanyang balat ay nagbagong buhay. Dahil tinitigan ni Yang Yiyo, si Yuan Jinfeng ay naging mas mahiyain. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa kanya at sinabing, magsalita ka ng maayos. Ang dahilan ng pagkabalisa ko ay dahil sa ininom ni nanay ang gamot at dragonfish hot pot na dala mo kahapon, talagang sinabi niya kaninang umaga na parang nangangati ang kanyang mga binti. Ito ay nagpapakita na ito ay epektibo. Naniniwala na ngayon si Ate Yanzi na mapapagaling mo ang mga binti ng aking ina. Kung talagang makatatayong muli ang aking ina, ako. Hinding-hindi kita masusuklian kahit na magtrabaho akong parang baka o kabayo. Sa pagtatapos ng kanyang mga salita, ang kanyang mukha ay namula sa kanyang leeg at ang kanyang boses ay naging mahina. Ngunit si Yang Yian ay may napakagandang pandinig na narinig niya ang bawat salita. Napangiti siya at sinabing, Sister Jinfeng, kung mapapagaling ko ang binti ng tiyahin ko, ayokong magtrabaho ka na parang alipin. I can consider you being a maid to warm my quilt for me, haha. Nanginginig si Yuan Jinfeng. Siya ay naging mas nahihiya at paulit-ulit na umiling, na nagsasabing, hindi. Hindi kita kayang saktan. Ang ibig sabihin ni ate ay may ari-arian pa akong pamilya. Hanggat maaari mong pagalingin ang binti ng aking ina at hayaan siyang tumayo muli, maaari kong ibigay sa iyo ang kalahati ng ari-arian ng aking pamilya. Talagang nagbibiro si Yang Yian. Nang makita ang mahiyaing hitsura ni Yuan Jinfeng na parang isang maliit na batang babae, napalunok siya ng kanyang laway at ngumiti, hindi ako nagkukulang ng pera, gusto ko lang ng isang maid na maghain ng tsaa at magbuhos ng tubig. Ikaw, ako, kung hindi ka natatakot na matalo kita, pwede akong maging maid. Bulong ni Yuan Jinfeng. Hahaha, ito ang sinabi mo. Dadalhin kita bilang kasambahay para maghain ng tsaa at magbuhos ng tubig. Wala talagang makakatalo sa akin sa mundo, hahaha. Tuwang-tuwa si Yang Yian at tumawa ng malakas. Pumasok ang dalawa sa gate habang nag-uusap. Medyo natakot si Yuan Jinfeng na tumingin kay Yang Yiyo. Magkatabi siyang naglakad na nakayuko, bumubulong sa sarili, medyo bata lang siya, bakit ako matatakot na tumingin siya sa akin? Hindi ako matakot. Hanggat hindi siya natatakot na matalo ko siya, okay lang na ihain siya ng tsaa at tubig, di ba? Hindi naman kasi namin ginagawa yun. Sa pag-iisip nito, naramdaman ni Yuan Jinfeng na ang kanyang puso ay nasa gulo. Tiningnan siya ni Yang Yiyo sa gilid ng kanyang mga mata, at nakita ang pamumula ng kanyang mukha, hindi niya maiwasang matuwa, at casual na nagtanong, Jinfengjan, may epekto ka ba pagkatapos uminom ng dragonfish soup? Yuan Jinfeng, na ibinalik sa realidad ng mga salita ni Yang Yiyo, ay bumulalas. Gusto ko talagang sabihin ito sa iyo. Paggising ko kaninang umaga, nalaman kong nagbabalat na ang buong katawan ko. Natakot ako noong una, ngunit pagkatapos ay nalaman ko na ito ay ang bagong metabolismo ng balat. Pagkatapos maligo, ang balat sa buong katawan ko. Nang sabihin niya ito, biglang nakita ni Yuan Jinfeng si Yang Yiyo na nakatingin sa kanya na may kakaibang mga mata, at pagkatapos ay napagtanto niya na tila marami siyang sinabi. She secretly said, bakit ko siya sinabihang maligo? Sobrang nakakahiya. 2 beses siyang umubo para mabawasan ang kahihiyan at mabilis na iniba ang paksa. Anyway, gumanda ng husto ang balat ko. Para akong 18-year-old na babae. Gayun din, ang aking ama ay hindi umubo pagkagising niya sa umaga pagkatapos uminom ng isang mangkok ng sopas ng isda. Hindi daw sumiklab ang kanyang hika. Sa pakikipag-usap tungkol sa magagandang bagay na ito, taos-puso ang mukha ni Yuan Jinfeng. Seryoso siyang tumingin kay Yang Yiyo at sinabing, Yanzi, salamat. Hoy, Sister Jinfeng, masyado kang magalang. Ikinagagalak ko ring tulungan ka. Nung nasa school kami ng ate ko, kung hindi dahil sa 1,000 yuan na pinadala mo, baka hindi na pinapasok ni Lola si ate sa school.
Sa totoo lang, dapat akong magpasalamat sa iyo. Pamilya na tayo simula ngayon, kaya huwag kang magalang. Pamilya. Walang laman na sabi ni Yuan Jinfeng. Ahem, mali ang sinabi ni Yang Yiyu at mabilis na sinabi, I mean parang pamilya tayo, hehe. Si Yuan Jinfeng ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kat-aim sa kanyang puso. Nandito na si Yanzi, sa oras na ito, nakita ni Miao Kuihua sa sala si Yang Yiyu na papasok at binati siya ng nakangiti. Tita, narito ako para bigyan ka ng acupuncture para gamutin ang iyong mga binti ngayon. Lumapit si Yang Yiyu at nakangiting sinabi. Yanzi, pinaghirapan mo. Pakiramdam ko ay nangangati at namamanhid ang aking mga binti ngayon, at ang aking mga binti ay namulat. Salamat, pasasalamat ni Miao Kuihua sa kanya. Tita, tungkulin ko po ito. Simulan na natin. Okay. Binuksan ni Yang Yiyu ang acupuncture box at hinanap ang mana ng acupuncture sa mana ng kanyang master. Ang lahat ng medikal na pamana na maaaring kolektahin ng kanyang Panginoon, isang pinakamataas na antas ng 12 kapigatian na walang kamatayan, ay isang mahusay na pamamaraan. Nasuri na niya ang medikal na pamana ng acupuncture noon, at sa lalong madaling panahon nakahanap siya ng paraan ng acupuncture na tinatawag na Yin Yang 5 Elements Needle, na angkop para sa ikalawang antas ng Qi Refining. Sa pagpapakilala ng Yin Yang 5 Elements Needle, ang katawan ng tao ay itinuturing na kombinasyon ng balanse ng Yin Yang at ang 5 elemento ng ginto, kahoy, tubig, apoy at lupa. Ang bawat acupuncture point ay nahahati sa Yin at Yang, at nahahati din sa 5 elemento. May mga tala ng Yin needles, Yang needles, Yin Yang balance, at ang cycle ng 5 elemento. Kapag ang katawan ng tao ay may balanseng Yin at Yang at ang cycle ng 5 elemento ay maiiwasan nito ang lahat ng sakit at mabubuhay ng mahabang buhay. Itinatala ng Yin Yin 5 Elements Needle, ang mga katangian ng bawat acupuncture point sa katawan ng tao. Ang acupuncture ay maaari lamang maging epektibo kung ito ay pinasigla ng totoong Qi. Ito ay isang hanay ng mga pamamaraan ng acupuncture para sa mga magsasaka, na talagang kapaki-pakinabang. Nadama ni Yang Yiyu na hanggat siya ay nagsasanay at nag-aaral ng Yin Yang 5 Elements Needle, nang lubusan, hindi kalabisan na sabihin na kaya niyang gamutin ang 80% ng mga sakit ng mga ordinaryong tao. Para sa paralysis ng binti at paninigas ng kalamnan ng ina ni Yuan Jinfeng, sapat na ang Yin Yang 5 Elements Needle. Pagkatapos maghanda, naglabas siya ng pilak na karayom at sinimulang tusukin ang binti ni Miao Kuihua. Sa ilalim ng pagpapasigla ng totoong Qi, ang buntot ng pilak na karayom ay nanginig at gumawa ng tunog. Sa simula, ayon sa mga talaan ng Yin Yang 5 Elements Array, kailangang ipasok ang Yang Needle, na may mas marahas na ari-arian. Ang karayom ay hindi dapat ipasok ng masyadong mabilis, na tinatawag na mabagal na karayom, at dapat itong banayad. 36 na karayom ng Yang ay ipinasok sa loob ng kalahating oras. Susunod ay ang Yin Needle, na isang mabilis na karayom, na nangangailangan ng 12 karayom na ipasok sa isang hilera sa isang hininga. 36 na karayom ang ipinasok sa loob ng 3 paghinga, at 72 Yin at Yang acupuncture ay sapat na upang gamutin ang mga binti ni Miao Kuihua. Pinanood ni Yuan Jinfeng si Yang Yiyan na maingat na nagbibigay ng acupuncture sa kanyang ina. Medyo natulala siya nang makita siyang seryoso at nakatutok. Isang pangungusap ang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan, ang mga lalaking seryoso at nakatuon ang pinakakaakit-akit. Pagkatapos ay pinalaki ni Yuan Jinfeng ang kanyang magagandang mata. Sa kanyang paningin, ang kamay ni Yang Yiyan ay naging isang natitirang imahe, at ito ay napakabilis na mahirap makita sa mata. Isa-isa niyang pinasok ang mga pilak na karayom sa mga binti ng ina at sa iba't ibang parte ng katawan nito. At bakas sa kanyang noo ang mga butil ng pawis na kasing laki ng toyo. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Yuan Jinfeng ay puno ng kinang. Sa loob ng 3 paghinga, nakumpleto ni Yang Yiyan ang 36 na mabilis na karayom, at ang bawat karayom ay gumagamit ng totoong enerhiya. Matapos itong matagumpay na makumplito, siya ay napagod at nakaramdam ng pagkahilo. Hindi matatag ang kanyang katawan at bumagsak patalikod. Sa susunod na sandali, isang mabangong simoy ang tumagos sa kanyang ilong, ngunit siya ay natagpo ang nahulog sa mga bisig ni Yuan Jinfeng. Kabanata 105 Panalo sa puso ng isang kagandahan. Gaya ng kasabihan, ang pagkakaroon ng kagandahan sa iyong mga bisig at ang pagiging nasa bisig ng isang kagandahan ay tila magkapareho, ngunit nararamdaman ni Yang Yiyan na sila ay dalawang ganap na magkaibang karanasan. Kunin ang sandaling ito, halimbawa, nahulog siya sa mga bisig ni Yuan Jinfeng dahil sa kanyang pisikal na pagkahapo. Ang pakiramdam ay ganap na puno ng kaligayahan, kung anong uri ng kaligayahan, tanging ang taong kasama ang makakaranas ng mga kababalaghan. Yanzi, kamusta? Si Yuan Jinfeng ay puno ng pag-aalala. Jinfeng, tulungan mo si Yanzi na makapagpahinga ng mabilis sa sofa, ang batang ito ay pagod na para sa akin. Ang mga salita ni Miao Kuihua ay puno ng dalamhati. Ayos lang, kailangan ko lang magpahinga saglit, mahinang sabi ni Yang Yiyan,
sa totoo lang, gusto niyang humiga sandali sa mga bisig ng isang dilag. Gayunpaman, ang katotohanan ay tinulungan siya ni Yuan Jinfeng na mahiga sa sofa. Bagamat nag-aatubili siyang umalis, kailangan niya talagang magpahinga sa sandaling ito. Hindi biro ang kabuoang 72 na karayom, bawat karayom na may totoong lakas, lalo na ang 36 na mabilis na karayom, na halos maubos ang tunay na lakas at sigla ng kanyang buong katawan. Mayroong kabuoang 108 yin yang 5 elements needles, at ang kanyang kasalukuyang limitasyon ay maaaring gawin sa 72 needles. Kung hindi dahil sa pagpapagaling ng binti ni Miao Kuihua ng sabay-sabay, hindi siya magsusumikap ng husto. Maaari siyang magsimula sa pinakamababang 12 karayom, at ayos lang kahit ilang araw pa siyang gumamit ng karayom. Ngunit si Yang Yian ay naiinip, at batid na si Yuan Jinfeng at ang kanyang anak na babae ay umaasa sa paggaling, hinamon lang niya ang kanyang sariling limitasyon at gumamit ng 72 karayom, na nagresulta sa pagkahapo. Yin Yang 5 Elements Acupuncture, simula sa 12, hanggang 24, 36, 72, at sa wakas 108, ang bawat yugto ay may iba't ibang epekto. Sa huli, mas mahirap itong gamitin, ngunit ang kaukulang epekto ay magiging mas mahusay. Sa 72 karayom ngayon, alam din ni Yang Yian na siya ay medyo sobrang kumpiyansa. Kung ang kanyang cultivation level ay higit pang mapabuti at siya ay umabot sa ikatlong antas ng Qi refining stage, ito ay magiging madaling gamitin. Lihim niyang naisip sa sarili na kailangan niyang magsikap para makapagsanay. Sa pamana ng master, ang bawat item ay batay sa mga pamantayan ng mga magsasaka, at marami sa kanila ay hindi magagamit ng walang pundasyon ng paglilinang. Nakahiga sa sofa, binuhusan siya ni Yuan Jinfeng ng isang basong tubig. Inabot ni Yang Yian para kunin ito, at nalaman niyang nanginginig ng husto ang kanyang mga kamay. Sa oras na ito, si Yuan Jinfeng ay parang isang nakatatandang kapatid na babae na nag-aalaga sa kanyang kapatid na may sakit. Sabi niya, huwag kang gagalaw. Papakainin kita. Habang nagsasalita siya, ay nalalayan niya ang likod ni Yang Yiu gamit ang isang kamay at iniabot ang baso ng tubig sa bibig ni Yang Yiu gamit ang kabilang kamay. Matapos uminom ng tubig, naramdaman ni Yang na talagang matamis ang tasa ng tubig. Sa pagtingin kay Yuan Jinfeng, naisip niya sa kanyang sarili, ngayon naging maid talaga ako na naghahain ng tsaa at tubig. Ang sarap sa pakiramdam, haha. Sa kasamaang palad, ang magagandang bagay ay laging panandalian. Dahil nag-aatubili si Yang Yiu na umalis, pinaalis siya ni Yuan Jinfeng. Sa oras na ito, nakaramdam din siya ng antok. Medyo mabigat ang talukap ng kanyang mga mata, at nakatulog siya ng hindi namamalayan. Hindi ko alam kung gaano katagal, napailing siya kay Yuan Jinfeng. Yanzi, gising, gising. Binuksan ni Yang Yiu ang kanyang mga mata at sinabing, anong problema? Sabi ng nanay ko, medyo masakit daw ang paa niya. Dapat ba nating alisin ang acupuncture? Si Yuan Jinfeng ay hindi nag-alala ng magsalita, ngunit puno ng kagalakan. Mahigit 10 taon nang namamanhid ang mga paa ng kanyang ina, at ngayon ay talagang nakaramdam siya ng sakit. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na ang acupuncture ni Yang Yian ay gumana kaagad. Ang pananakit ay nangangahulugan na may kamalayan, at may pag-asa na gumaling, kaya excited na Jin-aisang ni Yuan Jinfeng ang natutulog na si Yang Yian. Natigilan si Yang Yian, bahagyang ngumiti at nagsabi, huwag kang mag-alala, ito ay isang magandang bagay, babangon ako at titingnan. Oo nga pala, gaano ako katagal natulog? Mga 1 oras, ano ang nararamdaman mo? Nag-aalalang tanong ni Yuan Jinfeng. Sa kabutihang palad, mas mabuti ang pakiramdam ko pagkatapos ng isang magandang pagtulog. Habang nagsasalita, tumayo siya at lumapit sa gilid ni Miao Kuihua, iniunat ang kanyang kamay at ginamit ang kanyang tunay na chi upang suriin ang kanyang mga binti. Ngumiti siya at sinabi, Tita, binabati kita. Ang mga nasirang meridian ay ganap na nabuksan, at ang mga daluyan ng dugo sa mga binti ay nagpatuloy din sa sirkulasyon. Tatanggalin ko ang acupuncture para sa iyo mamaya. Kung walang mali, maaari kang tumayo ngayon. Maaaring medyo mahirap maglakad sa ngayon, ngunit kung mas magsasanay ka sa paglalakad araw-araw, magiging ganap kang normal sa loob ng wala pang 1 buwan. Yanzi, talaga? Nanginginig na tanong ni Miao Kuihua. 10 taon na siyang paralisado, at siya lang ang nakakaalam ng pait nito. Araw-araw, iniisip niya ito sa lahat ng oras, at ang kanyang mga binti ay maaaring tumayo pagkatapos magising mula sa pagtulog. Sa paglipas ng mga taon, nakapunta na siya sa karamihan ng mga ospital sa bansa kasama ang kanyang anak na si Yuan Jinfeng, at nakainom ng daan-daang libra ng gamot, ngunit walang pagpapabuti. Si Yang Yian ang muling nagbigay sa kanya ng pag-asa, at ang pag-asa na ito ay natupad ngayon. Paanong hindi masasabik si Miao Kuihua? Inilabas ni Yang Yian ang mga karayom ng acupuncture sa katawan ni Miao Kuihua sa isang iglap, lumakad sa gilid at iniunat ang kanyang kamay kay Miao Kuihua at sinabing, Tita, susuportahan kita. Subukan mong tumayo ng dahan-dahan at tingnan kung naniniwala ka.
Mom, susuportahan kita. Si Yuan Jinfeng ay talagang mas kinakabahan kaysa sa iba. Masasabing 10 taon nang naparalisa ang mga paa ng kanyang ina dahil sa kanya. Tuwing gabi, kapag naiisip ni Yuan Jinfeng ang mga binti ng kanyang ina, lihim siyang lumuluha. Walang gustong tumayong muli ang kanyang ina kaysa sa kanya. Sa oras na ito, lumakad siya sa kabilang panig, at inalalayan ni Yang Yian ang kanyang ina sa kaliwa at kanan, inaabangan ang kanyang pagtayo muli. Si Yuan Jinfeng ay mukhang kalmado sa kanyang mukha, ngunit sa katunayan, ang kanyang puso ay nasa kaguluhan na. Pinigilan niya ang kanyang boses at hindi nang ahas na magsalita, sa takot na masisira ang kanyang pag-asa kung magsalita siya. Sa suporta at paghihikayat ni Yang Yian at ng kanyang anak na babae, dahan-daang tumayo si Miao Kuiwa. Dahan-dahan siyang tumayo. Tita, subukan mo bang maglakad? Medyo kinabahan din si Yang Yio. Hindi niya alam kung gaano kabisa ang yin-yang 5-element needles. Anyway, nang matapos ang chi test, gumaling na ang kanyang mga binti. Sinabi niya sa mag-ina noon na mayroong 70% na pagkakataong gumaling, na talagang isang konserbatibong pahayag. Upang madagdagan ang pagkakataong gumaling, desperadong gumamit siya ng 72 karayom. Inaasahan niyang tuluyang mapapagaling ang mga binti ni Miao Kuiwa. Okay, susubukan ko. Si Miao Kuiwa ay may luha sa kanyang mga mata. Sa katunayan, kaya niyang tumayo. Alam niya sa lalong madaling panahon na ang kanyang mga binti ay pinagaling ni Yang Yio. Sa ilalim ng titig ni Yang Yio at Yuan Jinfeng, si Miao Kuiwa sa oras na ito ay parang isang puting fungus na natutong lumakad. Nanginginig siya at itinaas ang kaliwang paa. Pagkatapos ay ginawa niya ang unang hakbang. Sa sandaling ito, basa ang kanyang mga mata at sinabi niya, Yanzi. Tumayo ako, gumaling na ang mga binti ko. Isang simpleng pangungusap, ngunit naglalaman ito ng labis na pananabik at kalungkutan. Masaya rin si Yang Yio para kay Miao Kuiwa, tita congratulations. Sa oras na ito, si Yuan Jinfeng, na nakatayo sa isang tabi, sa wakas ay sinira ang depresyon sa kanyang puso, ang depresyon na pinigilan sa loob ng 10 taon, at ang pagkakasala sa kanyang ina. Nang makita ang kanyang ina na matagumpay na tumayo at gumawa ng unang hakbang, ang bato na nakasabit sa puso ni Yuan Jinfeng sa loob ng 10 taon ay tuluyang nahulog sa lupa. Siya. Sumigaw, Nay, tumayo ka, ayos ka, woo, at umiyak ng mapait habang yakap ang kanyang ina. Ang dalawang mag-ina ay umaliw sa isa't isa, at pagkatapos magpakawala, si Yuan Jinfeng ay naglakad papunta kay Yang Yian na may ngiti sa kanyang mukha, tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata, at biglang niyakap si Yang Yian, bumulong sa kanyang tainga, salamat, kung gusto mo, bibigyan kita ng tsaa at tubig at magiging katulong mo. Natuwa si Yang Yian nang marinig ang sinabi ni Yuan Jinfeng sa kanyang tainga. Alam niya na mula sa sandaling ito, nakuha niya ang puso ng kagandahan sa kanyang mga kasanayan sa medikal. Siyempre, nilapitan niya si Yuan Jinfeng, sa katunayan, mas nakiramay siya sa kanyang puso, at nais na tulungan siya, at gagantihan din siya para sa pagtulong sa kanya at sa kanyang kapatid na babae na pumasok sa paaralan na may 1,000 yuan. Sa kabilang banda, ang ina ni Yuan Jinfeng ay isang taong maawain. Ang relasyon sa pagitan ng mga taga-nayon ng Xiangyang Village ay talagang napakaharmonya, at ang mga katutubong kaugalian ay simple. Noong bata pa sila, ang tatlo sa kanila ay nakatanggap ng maraming pabor mula sa mga taga-nayon. Nagpasalamat si Yang Yian sa lahat sa nayon. Dahil may kakayahan siyang tumulong, tutulong siya. Siyempre, gusto niya si Yuan Jinfeng, ang reyna sa tabi. Magiging panlilin lang sa sarili kung sabihing hindi siya nito gusto. Gayunpaman, hindi kailanman naisip ni Yang Yio na samantalahin siya. Gusto lang niyang tulungan siya. Ngumiti siya at sinabing, Sister Jinfeng, bitawan mo na. Nakatingin pa rin si tita. Mapapahiya ako kapag hinahawakan mo ako ng ganito. Yuan Jinfeng. Namumula at inikot ang mga mata sa kanya, pagkatapos ay bumitaw na may pulang mukha. Sa oras na ito, ngumiti si Miao Kuiwa na parang walang nakita, at sinabing, Nay Jinfeng, maglakad-lakad ka sa bakuran. Ipagluto mo si Yanzi. Pagkatapos nito, tumingin siya kay Yang Yio at sinabi sa kanya, Yanzi, hindi ka makakaalis ngayon. Dapat kang manatili para sa hapunan. Maraming salamat po sa inyo ni tita. Sige, tita, tutulungan kita. Hindi mo kailangang mapagod ngayon. Umupo at magpahinga ng mabuti. Hayaang magluto si Jinfeng para sa iyo. Pakiramdam ko ay malakas ang aking mga binti at hindi ako maaaring mahulog ngayon. Lumabas siya ng sala habang nagsasalita. Tanging sina Yuan Jinfeng at Yang Yio lamang ang naiwan sa sala. Tiningnan ni Yang Yio ang nahihiyang si Yuan Jinfeng at umubo, well, maid, ipagluto mo ako. Puchi, tumawa ng malakas si Yuan Jinfeng, Master, hintayin mo ako, pupunta ako kaagad. Kabanata 106, Rickshaw sa Female Ancient Warrior. Nang umuwi si Yang Yian, nalaman niyang nakabalik na si Chen Qibian. Nang makita si Yang Yian na tumatakbo palapit sa kanya,
Sinabi niya, Sir, inilipat ko na ang engineering team ng pamilya Chen sa South Slope. Kailan tayo magsisimulang magtayo? Hinangaan niyang Yian ang saloobin ni Chen Qibian sa trabaho, ngunit talagang medyo natigilan siya nang marinig niya itong magsalita. Ang mas maagang pagsisimula ng konstruksyon, mas mabuti, ngunit kung paano magplano, kailangan mo ng paraan ng pag-iisip, at kailangan mong talakayin ito kay Liu Zhengguo. Ngumiti siya ng mapait at sinabing, Seventh brother, mas maaga ang pagsisimula ng construction, mas maganda, pero wala pang plano. May architectural designers ba sa engineering team na dinala mo? Oo, espesyal akong naglipat ng dalawang architectural designer, ang isa ay nag-aaral ng Western Architecture at ang iba ay nag-aaral ng Kyushu Architecture. Mayroon silang mga sample drawing ng bagong rural construction sa kanilang mga kamay. Tatawagan ko sila. Sir, tingnan niyo po. Napaka-thoughtful mo. Okay, tawagan mo sila. Kung mayroong mga guhit ng disenyo ng county, maaari nating simulan ang pagtatayo ngayon. Si Yang Yian ay lubos na nasisiyahan sa trabaho ni Chen Qibian. Tumango si Chen Qibian at pumunta sa gilid para tumawag sa telepono, habang tinawagan din ni Yang Yian si Liu Zhengguo at hiniling na pumunta siya sa kanyang bahay para pag-aralan ang arkitektura ng bagong nayon. Ang kumpletong pangkat ng konstruksyon na dinala ni Chen Qibian ay nagtayo na ng kampo sa kaparangan sa timog na Dalesdi sa tapat ng nayon. Di nagtagal pagkatapos ng tawag, dumating ang dalawang arkitekto na may dalang maraming disenyo, at hindi nagtagal ay dumating si Liu Zhengguo sa bahay ni Yang Yian. Maraming tao ang nakaupo sa bakuran, at nagsimula ng magluto sina lola at kapatid na babae para aliwin ang mga bisita. Sa mga rural na lugar, ang pagluluto para sa mga bisita ang pinakapangunahing tuntunin ng magandang asal. Anuman ang kalagayan ng pamilya, may kainan. Sikat din ang Xiangyang Village sa pagiging mabuting pakikitungo nito. Ilang tao ang magkakasamang nakaupo at tumingin sa mga design drawings na dala ng dalawang arkitekto. Sa huli, pinili nila ang mga guhit ng disenyo ng bagong nayon na pinagsanib ang Jiusho at Shi. Ang panlabas ay gumagamit ng mga elemento ng arkitektura ng Jiusho, at lahat ng nasa loob ay idinisenyo ng Zeshua, kabilang ang dekorasyon, at iba pa. Gayunpaman, sinadya ni Yang Yian na gawin ang anumang makakaya. Mayroon lamang 32 kabahayan sa buong Xiangyang Village, at itinayo niya ito ayon sa pamantayan ng 50 kabahayan. Bawat pamilya ay may dalawang palapag na villa na may bakuran. Ang budget sa gastos ay 300,000 yuan bawat bahay, at 50 bahay ay 15 milyong yuan. Bilang karagdagan, humiling si Yang Yian ng isang sentro ng aktibidad ng matatanda, isang silid-aklatan, at iba pa. Para sa bagong nayon. Ang buong bagong nayon ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 20 milyong yuan. Bilang karagdagan, mayroong pagsasaayos ng lumang nayon. Ang ilang mga lumang bahay ay kailangang ayusin, at iba pa. At ang 3 palapag na ancestral house ng kanyang pamilya ay kailangang dalhin at muling icon-ecta. Sa lahat ng mga pasilidad, ang budget para sa pagsasaayos at pagsasaayos ng Art Village ay talagang lumampas sa halaga ng bagong nayon, na humigit kumulang 25 milyong yuan. Ang bago at lumang mga pagsasaayos ay nagdaragdag ng hanggang 4,500. Ang budget na ito ay higit pa sa inaasahan ni Yang Yian. Una niyang tinansya na sapat na ang ilang milyon o hindi hihigit sa 10 milyon, ngunit hindi niya inaasahan na mag-budget ng 45 milyon. Wala siyang gaanong pera sa ngayon. Mayroon lamang siyang 4 o 5 milyong shares ng anti-aging pill. Siyempre, alam ni Yang Yian na ang lahat ay dahil mataas ang mga kinakailangan niya, kung hindi ay hindi siya gagastos ng napakaraming pera, ngunit dahil gagawin niya ito, gagawin niya ang kanyang makakaya. Kung walang pera, gagawa siya ng paraan. Hindi siya nag-aalala tungkol dito. Sa karamihan, maaari niyang pinuhin ang 2 furnace ng elixir at i-auction ang mga ito. Mayroon na siyang Dragon Blood Elixir, na maaaring pinuhin ng ilang elixir na kapareho ng antas ng Creation Vitality Pill. Kaya't handa siyang kumita, ngunit ang mga pamantayan para sa pagtatayo ng mga bagong nayon at pagsasaayos ng mga lumang nayon ay hindi ibababa. Ito ang unang bagay na gagawin niya para sa kanyang mga kababayan, at ito rin ay isang dojo para sa kanyang sarili, kaya ang antas ay maaaring mataas lamang, hindi mababa. Kaagad siyang nagpasya na sabihin kay Chen Qibian, na ayos na, Lao Chi. Mayroon akong halos 5 milyon sa card na ito. Magagamit mo ito upang simulan ang pagtatayo. Kokolektahin ko ang na-budget na pera sa loob ng 1 buwan. Paulit-ulit na sinabi ni Chen Qibian, ang negosyo ni Mr. Huwag kang mag-alala tungkol sa pera. Ang aking pamilya Chen ay mayroon pa ring ilang mga ari-arian ng pamilya. Hayaan akong magbayad ng perang ito. Ito ang paraan ko para ipakita ang pagpapahalaga ko sa iyo. Napangiti si Yang Yian at sinabing, pinahahalagahan ko ang kabaitan ni Lao Chi, ngunit huwag mag-alala tungkol sa pera. Hindi ko kailangan ng perang ito. At saka, may ginagawa ako para sa mga taong bayan ko at sa pamilya ko. Iba naman kung hahayaan kitang magbayad.
Kailangan mo lang akong tulungan na pangasiwaan ang pagsasaayos ng bago at lumang mga nayon. Kung gayon makikinig ako sa iyo, Mister, at magiging abala tayo. Pagkasabi nito, papaalis na si Chen Qibian at ang dalawang designer. Ngunit nanatili si Yang Yian at sinabing, huwag kang mag-alala, gayunpaman, magtatayo tayo ng kampo ngayon at opisyal na magsisimula ng pagtatayo bukas. Naghanda na ng pagkain ang lola ko. Hindi pa huli ang lahat para kumain ka bago umalis. Huwag mong bigan ang kanyang kabaitan. Si Chen Qibian ay labis na naantig at muling tumango. Pagkatapos ng hapunan, ilang sandali ang nag-usap, at nang malapit ng magtakip silim, naghiwa-hiwalay sila at umalis. Kinaumagahan, inorganisa ni Liu Zhengguo ang buong nayon para magdaos ng groundbreaking ceremony para sa bagong nayon. Bilang mamumuhunan, natural na pupunta si Yang Yian sa eksena. Ang unang pala ng lupa ay inilipat sa gitna ng tunog ng mga paputok. Masaya ang buong nayon sa pagtatayo ng bagong nayon at ipinahayag ang kanilang malakas na suporta para kay Yang Yian. Ang mga walang trabahong bukid sa bahay ay pupunta sa construction site para kusang tumulong. Nang matapos ang lahat, nabalot ng alikabok si Yang Yian. Umalis siya sa construction site at naglakad palayo habang iniisip ang diwata. Gusto niyang hugasan ang alikabok sa kanyang katawan. Pagpasok sa maliit na lambak, may maliit na gubat na madadaanan. Sa isang tiyak na sandali, narinig ni Yang Yian ang magaan na yabag sa likuran niya. Tuwang-tuwa siya, naalala niyang nagbiro siya kay Yuan Jinfeng kahapon at pinapunta siya sa ferry pond para sabay na maligo. Sa oras na ito, hindi siya lumingon, at nagpatuloy sa paglalakad ng masaya sa kanyang puso, at ang mga magaan na yabag sa likuran niya ay sumunod ng dahan-dahan. Pagkarating sa ferry pond, sinadya ni Yang Yian na takutin si Yuan Jinfeng, kaya tumayo siya sa tabi ng lawa at hinubad ang kanyang sando. Pagkatapos ay tumalikod siya at nakangiting sinabi, Ate Jinfeng, kung wala kang sasabihin, tatanggalin ko ang pantalon ko, hahaha. Nang matapos siyang magsalita ay may humajijek mula sa likuran niya, ngunit hindi ito mula kay Yuan Jinfeng. Lumingon si Yang Yian at nakita ang isang nasa katanghaliang gulang na babae na nakatayo sa isang malaking bato na mga 3 metro ang taas, mga 8 o 9 na metro sa likuran niya. Siya ay mga 30 taong gulang at medyo kakaiba ang pananamit. Nakasuot siya ng itim, parang minority. Siya ay tumingin kaakit-akit, na may isang pares ng mga madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, at ang kanyang makapal na mga labi ay pininturahan ng maliwanag na pula na parang nakainom siya ng dugo, na nagbibigay sa kanya ng masamang pakiramdam. Sino ka? Tanong ni Yang Yian na may singkit na mga mata. Haha, hindi ko akalain na playboy ka pala, ang ganda ng muscles. Pwede mo akong tawaging Sister Luoxia, little brother. Habang nagsasalita siya, dinilaan niya ang kanyang mga labi gamit ang kanyang dila, at biglang tumalon pababa mula sa isang malaking bato na mahigit 3 metro ang taas, tuloy-tuloy na lumapag sa harap ni Yang Yian. Ikaw ba ay isang sinaunang mandirigma? Naramdaman lang ni Yang Yian ang malakas na dugo mula sa kanya, kaya kinuha niya ang kanyang damit at isinuot. Ayaw niyang makita ng masamang matandang babae ang kanyang maliksi na figure. Ang babaeng tinawag ang kanyang sarili na Luoxia ay nahihiyang ngumiti at sinabing, Little brother, ikaw si Yang Yian, tama ba? Ang hirap talagang hanapin ka. Paano kung ako nga? Nahulaan na ni Yang Yian ang layunin ng kanyang pagdating, ngunit mas lalo siyang nanlamig sa kanyang puso. Ito ang kanyang bayan, at ang babaeng sinaunang mandirigma na ito ay talagang natagpuan ng kanyang bayan, na nagparamdam kay Yang Yian ng krisis sa kanyang puso. Sa paghusga mula sa dugo at chi, ang husay ng babaeng ito ay dapat ang madilim na puwersa na higit sa maliwanag na puwersa. Sa mga salita ni Chen Qibian, kakaunti ang dark force na sinaunang mandirigma. Marahil isang madilim na puwersa lamang ang maaaring gawin sa libu-libong matangkad na puwersa ng mga sinaunang mandirigma. Tanging ang mga tumuntong sa madilim na puwersa ang mga tunay na sinaunang mandirigma, at ang kanilang lakas ay magiging napakalakas. Naramdaman din ni Yang Yian mula sa dugo at chi ng babaeng nasa harapan niya na napakalakas niya. Sa mga tuntunin ng lakas lamang, maaaring siya ay katumbas ng kanyang sarili, o kahit na mas malakas ng kaunti kaysa sa kanya. Humajijek ang babae at sinabing, Bata, dahil alam mo na ang iyong kapatid na babae ay isang sinaunang mandirigma, dapat mong maunawaan ang layunin ng paghahanap ko sa iyo, tama ba? Gusto mo sa akin ang recipe ng tableta. Sinasabi ko sa iyo ang totoo, wala akong anumang recipe para sa Xiao Peiyuandan sa akin. Ang balita na mayroon akong Xiao Peiyuandan ay isang taong sadyang gumagawa nito. Tumingin si Yang Yian sa kanya at sinabi, Sa tingin mo maniniwala ang ate mo? Tumigil sa pagsasalita ng walang kaparirikan at ibigay ang recipe. Iiwan ka ng ate mo ng buong katawan. Kung hindi, huwag mong sisihin ang iyong kapatid sa pagiging malupit. Alam ko na mayroon kang isang matandang lola at isang magandang maliit na kapatid na babae sa bahay. Humajijek ang babaeng reksyosa at nagbanta kay Yang Yian. Naghahanap ng kamatayan, galit na galit si Yang Yian. Ang kanyang lola at kapatid na babae ay ang kanyang sakong Akilis.
Itong babaeng hindi alam kung paano mabuhay o mamatay ay talagang pinagbantaan siya sa kanyang lola at kapatid. Talagang nasaktan nito ang takong ng kanyang Achilles. Siya agad na umungol at sinuntok ang babae. Pinaikot niya ang chi sa kanyang katawan at hindi nagpakita ng awa. Hindi mo alam kung paano mabuhay o mamatay. Nakita ng babaeng Rekshasa si Yang Yiyo na umaatake at malamig na ngumuso. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang. Sa susunod na sandali, dalawang isang talampakang hubog na kutsilyo ang lumitaw sa kanyang mga kamay. Tinadtad niya ang mga kamao ni Yang Yiyo 1 metro ang layo. Ang bilis kasing kidlat. Kabanata 107, paggamit ng mga kalamangan ng isang magsasaka upang patayin ang kaaway. Hindi inaasahan ni Yang Yiyan na talagang may dalang kutsilyo ang babaeng ito. Nabigla siya at gusto niyang bawiin ang kanyang kamay, ngunit imposible. Sa oras na ito, ang tanging pag-asa para mapigilan ang matalas na sandata ng kalaban ay ang paggamit ng tunay na chi. Alam ni Yang Yiyan na ang tunay na chi ng cultivator at ang panloob na puwersa ng sinaunang mandirigma ay parehong lakas, ngunit may malaking pagkakaiba sa kalidad. Kung ang panloob na puwersa ng sinaunang mandirigma ay inihambing sa aluminyo o tanso, kung gayon ang tunay na chi ng magsasaka ay pinong bakal. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay hindi kaunti. Kaya't naglakas loob si Yang Yiyan na ipakalat ang totoong chi sa kanyang mga braso upang mabangga ang dobleng kutsilyo ng babaeng Rekshasa. Kung matagumpay ang banggaan, walang duda na si Yang Yiyan ay magdudulot ng matinding pinsala sa kanya. Siyempre, sa mga tuntunin ng antas ng lakas ng magkabilang partido, ang sinaunang mandirigmang babaeng Rekshasa ay dapat na nasa tuktok ng unang antas ng madilim na lakas sa pakiramdam ni Yang Yiyan. At si Yang Yiyan mismo ay tila nasa maagang yugto ng ikalawang antas ng chi refinang. Ang dami ng lakas sa pagitan nilang dalawa ay parang dalawang balde na magkapareho ang laki na puno ng tubig, na halos magkapareho ang pagkakaiba. Ang pagkakaiba lamang ay ang kalidad. Ang isa ay isang marangal na aristokrata, at ang isa ay isang karaniwang tao. Nang makitang hindi, umiwas si Yang Yiyo at lumaban gamit ang kanyang mga kamay, ngumisisiluo siya, at habang mahigpit na hinawakan ng dalawang kamay ang dobleng espada, inipon niya ang kanyang lakas at pinutol ang braso ni Yang Yiyo. Tila nakita na niya ang eksena ng pagputol sa braso ni Yang Yiyo, at hindi niya napigil ang dilaan muli ang kanyang mga labi. Ding-dang! Sa susunod na sandali, ang mukha ni Luosha ay nagbago ng husto, dahil sa kanyang mga mata, ang mga dobleng espada ay tumaga sa braso ni Yang Yiyo, ngunit hindi nito pinutol ang kanyang braso gaya ng kanyang inaakala. Sa halip, ito ay gumawa ng isang tunog ng pinong bakal na nagsasalpukan at isang pagsabog ng mga spark. Natakot ito kay Luosha, at agad niyang naisip na hindi ito mabuti, at gusto niyang umatras. Ngunit paano siya mabibigyan ni Yang Yiyo ng pagkakataon? Nanganganib ang panganib na maputol ang kanyang braso, pilit na nilabanan ni Yang Yiyo ang kanyang dobleng espada. Ang totoong chi ay talagang hindi siya binaygo, at ang epekto ay mas mahusay kaysa sa kanyang naisip. Matagumpay siyang nakagawa ng malakas na depensa at neresolba ang double sword chops ni Luosha. Medyo namamanhid lang yung braso niya. Sa kaibahan, ang maliit na pamamanhid na ito ay hindi nakaapekto sa kanya. Nang makitang outress na ang babaeng Rekshasa, malamig na bamantong hininga si Yang Yiyo. Paano niya ito mabibigyan ng pagkakataon? Diretsyong sinuntok niya ito sa dibdib ng walang awa. May balak na siyang patayin ang masamang babaeng ito na naglakas loob na pananakot sa kanyang lola at kapatid. Kaya niya, malinaw na nararamdaman ang malakas na masamang espiritu sa dugo ng babae at alam na ang kanyang mga kamay ay may bahid ng dugo. Hindi siya dapat maging mabuting tao. Walang pressure si Yang Yiyo na patayin siya. Narinig niyang nagsalita si Chen Qibian tungkol sa mga patakaran ng sinaunang martial artist circle. Ito ay isang mundo pa rin ng mga panuntunan sa gubat kung saan ang malalakas ay iginagalang at ang mahihina ay nabiktima. Minsan ang pagpatay sa ilang tao ay karaniwan din. Mula nang magsimula siyang magsanay ng Taoismo, si Yang Yiyo ay hindi kailanman pumatay ng sinuman, o may balak na pumatay ng ilang beses. Ngunit ngayon, sa napakatiwangwang na ilang, may balak siyang pumatay. Bang! Isang suntok ang tumama sa dibdib ng babaeng Rekshasa. Matapos ang isang mapurol na tunog, siya ay nagsuka ng dugo at sumigaw at lumipad pabalik. Si Luosha ay nahulog 5 metro ang layo, dumura ng dugo, ang kanyang puso ay hindi mapakali gaya ng kulog. Nabalitaan niya na si Yang Yiyan, na may formula ng Xiaopei Yuandan, ay isang mandirigmang Mingjin. Ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kalakas siya. Hindi maputol ng kutsilyo ang kanyang laman. Ito ay talagang kakaiba. Hindi kaya nagpractice siya ng martial arts tulad ng Golden Bell Cover at Iron Cloth Shirt. Iniisip ang Golden Bell Cover at Iron Cloth Shirt, naisip ni Luosha ang isang malaking puwersa sa sinaunang martial arts world, at ang kanyang puso ay lalong natakot. Gayunpaman, si Luosha, ay maaaring maglakbay sa kanluraning mga rehiyon at taglayin ang pangalang Luosha, kaya dapat siyang magkaroon ng malupit at tusong pag-iisip.
Sa oras na ito, dumating si Yang Yian. Bakas sa mukha ni Luo siya ang gulat. Dahan-dahan siyang umatras at sinabing, Kuya, inaamin ni ate ang pagkatalo ngayon. Pwede bang bitawan mo si ate? Ako, si Luo siya, may utang na loob sa iyo sa hinaharap. Ngumisi si Yang Yian, huli na ba ang lahat para humingi ng awa? O sinisiraan mo ang IQ ko? Dahil lumapit ka sa akin, dapat ay handa kang pasanin ang mga kahihinatnan ng kabiguan. Ang lakas ng loob mong pananakot sa mga kamag-anak ko. Papatayin kita ngayon. Mamatay. Pagkatapos magsalita ni Yang Yian, tumalon siya at sinampal ang ulo ni Luo Xia. Sa oras na ito, hindi niya namalayan na bagamat ang mukha ni Luo Xia ay nataranta, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang masama at tusong tingin. Nasa likod niya ang isang kamay niya. Sa sandaling kumilos si Yang Yian, ang kamay ni Luo Xia na nakatago sa kanyang likuran ay biglang kumaway kay Yang Yian. Biglang lumitaw ang isang makapal na pulang ambon. Ngunit dumaing si Yang Yian at biglang tumigil. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata, at nanlabo ang kanyang paningin. Sa isang iglap, wala siyang makita. Umalangaw-ngaw sa aking tenga ang nakakalokong tawa ng babaeng riksyosa. Hahaha, little brother, I have to say that you have profound martial arts skills and have mastered the iron shirt. Ano ang iyong relasyon sa mga magsasaka sa Hilagang Shaanxi? Sabihin sa akin kung mayroon kang anumang relasyon sa mga magsasaka sa Hilagang Shaanxi. Ganun pa rin ang sasabihin ko sa iyo. Iiwan kita ng buong katawan. Hehe, rookie ka palang kung tutuusin. Hindi ka kailanman itinuro ng mga kapamilya mo na ang mundo ay taksil. Ano sa tingin mo? Ang sarap ng red mist powder ng kapatid ko no. Ngayong ikaw ay bulag, ikaw ay nasa aking awa. Bilasan mo at bigyan mo ako ng formula ng Xiaopei Yuan Pill, o hindi ako magiging madali sa iyo mamaya. Ang babaeng riksyosa ay labis na ipinagmamalaki. Hindi niya inasahan na si Yang Yiu ay isang bagitong rookie lamang na maaaring mabulag sa isang suntok ng red mist powder. Nang marinig ang sinabi ng babaeng riksyosa, nagulat at nagalit si Yang Yiu. Wala talaga siyang karanasan sa mundo. Bagamat nakita niya ang babaeng riksyosa na inilagay ang isang kamay sa likod niya ngayon, hindi niya ito masyadong inisip, at natalo siya. Ang red mist powder na binanggit ng babaeng riksyosa ay dapat na isang uri ng poison powder partikular para sa mga mata. Sinubukan niyang tunawin ito gamit ang kanyang tunay na lakas. Ito ay epektibo, ngunit ang bilis ng paglusaw ay napakabagal. Tinatayang aabutin ng 3 o 4 na oras bago ito tuluyang matuno. Maaaring kumpletuhin. Alam niyang minamaliit pa rin niya ang mga bayani ng mundo. Isang matandang babae ang nagpabulag sa kanya, nakakahiya talaga. Gayunpaman, hindi natarante si Yang Yiu. Bilang isang magsasaka, ang kanyang kapangyarihan sa pangunawa ay isang kalamangan. Walang sinaunang mandirigma ang may katulad na pangunawa sa kanya, kaya hindi siya natatakot na harapin ang isang sinaunang mandirigma. Nang marinig ang sinabi ni Luo Xia, nakipaglaro lang si Yang Yiu sa kanya. Iniunat niya ang kanyang mga kamay at nagpaikot-ikot, gumaganap ang papel ng isang bulag. Nagkunwaring galit din siya sa kanyang mukha at nagmura, matanda, gumagamit ka ng ganitong karumihan, hindi ka ba natatakot na kutsain ng mga tao sa mundo? Hahaha, ako, si Luo Xia, ay kayang maglakbay sa buong Western Regions. Kung ako ay makatwiran, ako ay napunit sa mga piraso. Paano ako mabubuhay hanggang ngayon? Masasabi ko lang na rookie ka. Dahil hindi ka nakikinig, huwag mong sisihin ang kapatid mo sa pagiging walang awa. Pagkatapos magsalita ng babaeng riksyosa, inipon niya ang hininga ng kanyang buong katawan, bahagyang itinaas ang kanyang mga paa at naglakad patungo kay Yang Yiu. Sinamantala niya ang katotohanan na si Yang Yiu ay pansamantalang nabulag sa kanya at handang humarap sa kanya ng matinding suntok, at pagkatapos ay pinahirapan siya para sa formula ng Xiaopei Yuan Dan. Naging maayos naman. Ang babaeng riksyosa ay malumanay na pumunta sa likod ni Yang Yiu, kinuha ang kutsilyo sa kanyang kamay at naghanda para saksakin siya sa likod. Sa sandaling ito, nginisyon ni Yang Yiu ang kanyang puso. Sa kanyang pangunawa, lahat ng bagay tungkol sa babaeng riksyosa ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Bagamat hindi niya nakikita ng kanyang mga mata, wala itong gaanong pinagkaiba. Kung ang isang magsasaka ay matalo ng isang mas malakas na mortal, siya ay papatayin. Sa sandaling ito ay ang lahat ng mga natatanging pakinabang ng magsasaka, pangunawa at pandinig, at ang talas ng katawan. Maghintay, si Yang Yian ay bumuti sa pinakamahusay, at ang kanyang mga iniisip ay nagiging mas malinaw kapag isinara niya ang kanyang tarsier. Sa ibabaw, nagkunwari siyang hindi nakikita at tumalikod sa babaeng riksyosa. Sa katunayan, ang mga kamay ni Yang Yian ay napuno ng totoong enerhiya, naghihintay na bigyan ng riksyosa ng isang nakamamatay na suntok. Bukod dito, hindi siya gagamit ng totoong enerhiya para harapin ang babaeng riksyosa sa oras na ito. Lihim niyang inihanda ang tunay na essence fire para masunog siya. Kung ang makapangyarihang tunay na kakanyahan ng apoy ang humipo sa kanya, hindi siya makakaligtas.
Sa sandaling itinaas ng babaeng reksyosa ang kanyang kutsilyo para umatake, biglang tumalikod si Yang Yian, iniunat ang kanyang mga kamay at umungal, tunay na essence fire. Sa isang iglap, dalawang pulang apoy na may malabong asol na kulay ang lumitaw sa kanyang mga kamay at itinapon sa babaeng reksyosa. Kasabay nito ang pag-urong ng kanyang katawan at iniwasan ang patalim na sinaksak ng babaeng reksyosa. Ah! Ang takot na sigaw ng babaeng reksyosa sa kanyang pandinig. Bagamat hindi nakikita ng kanyang mga mata si Yang Yio, naiisip niya ang kahabag-habag na tagpo ng kanyang pagkasunog ng tunay na essence fire. Wala pang kalahating minuto, hindi na narinig sa tenga niya ang sigaw ng babaeng reksyosa. Tanging ang amoy ng sinunog na karne ang natitira sa bukid. Sa ngayon, ginamit ni Yang Yio ang kalamangan ng pagiging isang cultivator upang patayin ang unang sinaunang mandirigma sa kanyang buhay, na isang babae. Bumantong hininga siya at sinabi sa sarili, huwag mo akong sisihin, hindi mo ako dapat pinagbantaan sa aking lola at kapatid, sila ang aking buhay. Pagkatapos magsalita, umupo siya sa kinauupuan at sinimulang gamitin ang kanyang tunay na lakas para tunawin ito. Pulang mist poison gas ang tumagos sa kanyang mga mata. Kabanata 108 Fairy Pond Mandarin Dock. Hindi alam kung gaano katagal bago binuksan ni Yang Yio ang kanyang mga mata at sa wakas ay nakita niyang muli ang liwanag. Takip silim na, at halos kinalkula niya ang oras. Umabot ng mahigit 3 oras para tuluyang matuno ang pulang fog ng babaeng reksyosa. Natakot din siya. Sa kabutihang palad, ito ay lamang ang makamandag na fog para sa mga mata. Kung nakakasama sa katawan, baka namatay na siya ngayon. Siya. Lihim na binalaan ang kanyang sarili na matututo siya mula sa kanyang mga pagkakamali at hindi dapat ito basta-basta laban sa mga sinaunang mandirigma sa hinaharap, kung hindi, siya ay nasa problema. Kung hindi siya cultivator, delikado talagang patayin ang babaeng reksyosa ngayon. Pagkatapos bumangon, tinitingnan ang tumpok ng abo sa lupa, alam ni Yang Yio na ang babaeng reksyosa ay nasunog sa wala. Ang tanging bagay na makapagpapatunay na lumitaw ang babaeng reksyosa ay ang dalawang double sword na isang talampakan ang haba. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinipan ni Yang Yio ang dobleng espada ng babaeng reksyosa sa Fairy Pond. Dahil gusto niyang sirain ang katawan at alisin ang lahat ng bakas, maaari na rin niyang gawin ito ng lubusan. Hindi niya pagnanasaan ang dalawang espada ni Luo siya at mawala ang malaking larawan alang-alang sa maliit. Gudong, pagkatapos ng dalawang tunog, bumaon ang dalawang espada sa ilalim ng Fairy Pond. Umihip ang hangin, at ang mga abo ng Luo siya sa lupa ay nagkalat din ng hangin. Kung hindi dahil sa amoy ng barbecue sa hangin, mahirap isipin na ang isang sinaunang mandirigma na nagngangalang Luo siya ay nawasak ng True Essence Fire ni Yang Yio. Pagkatapos linangin ang True Essence Fire, alam ni Yang Yio na ito ay isang matalas na sandata para sa pagsira ng mga bangkay at pagbubura ng mga bakas. Ngayon, ito ay talagang madaling gamitin, at ang epekto ay nakakagulat na mabuti. Inaamoy ang barbecue sa hangin, sumikip ang tiyan ni Yang Yio. Sa sumunod na sandali, naglupusay siya sa lupa at nagsuka. Pagkatapos, lahat. Ito ay isang tao na pinatay, at isang babaeng sinaunang mandirigma, hindi isang hayop. Medyo hindi pa rin siya komportable sa epekto. Bagamat gusto muna siyang patayin ng babaeng reksyosa at pinagbantaan ang kanyang lola at kapatid na babae. Ngunit matapos siyang patayin ni Yang Yio, medyo naduduwal pa rin siya, lalo na nang maamoy niya ang amoy ng barbecue sa hangin. Hindi niya napigil ang masuka sa iniisip lang. Sa oras na ito, narinig muli ang magaan na yabag mula sa malayo. Yapak iyon ng babae. Sumikip ang puso ni Yang Yio at mabilis siyang tumangala. Akala niya ay isa pang sinaunang mandirigma ang darating. Ngunit sa isang sandali, nakahinga siya ng maluwag. Dahil ang taong nagpakita sa kanyang paningin ay walang iba kundi si Yuan Jinfeng. Pagkatapos ay naglupusay si Yang Yio sa lupa at nagpatuloy sa pagsusuka. Nakita din ni Yuan Jinfeng si Yang Yio na nakasquat sa tabi ng pool at sumusuka mula sa malayo. Akala niya may sakit siya o may nangyari kaya mabilis siyang naglakad. Mula nang hilingin sa kanya ni Yang Yio na pumunta sa fairy pool para maligo kahapon, si Yuan Jinfeng ay nagpapanik na. Siya ay naging buong araw na kinukumbinsi ang sarili na hindi niya kailangang pansinin ito, iniisip na nagbibiro at nagsasalita ng walang kaparerekan si Yang Yio. Ngunit habang iniisip niya iyon, mas lalo siyang naguluhan. Dahil sa inis, pa-impulse siyang lumabas. Sa daan, kahit papaano ay nagpunta siya sa bahay ni Yang Yio, ngunit pagkarating niya doon, sinabi ni Yang Shansha na pumunta si Yang Yio sa construction site sa Nanpo ng madaling araw at hindi na bumalik pagkatapos dumalo sa groundbreaking ceremony. Pagkatapos, habang nakikipag-chat kay Yang Shansha nang walang pag-iisip, muling nagtungo si Yuan Jinfeng sa construction site. Siya, hindi pa rin nakita si Yang Yio. Habang hindi niya ito nakikita, mas lalo siyang naiirita. Pa-impulse siyang pumunta sa fairy pond, iniisip sa sarili, titingnan ko lang. Kung naliligo siya sa fairy pond, hindi ako kasamang maliligo. Kung wala siya, tama lang na maligo siya.
Pagkatapos ay pumunta si Yuan Jinfeng sa Fairy Pond sa gitna ng mga contradiction. Matapos makita si Yang Yiyu mula sa malayo, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na kalmado at nagkaroon ng seguridad. Sinabi niya sa kanyang sarili, hindi ko talaga mahal ang nakababatang kapatid na ito, hindi ba? Sa pag-iisip nito, namula ang mukha ni Yuan Jinfeng at nagkaroon siya ng matinding lagnat. Nang makita niyang nagsusuka si Yang Yiyu sa lupa, nagulat din siya at nasagasaan. Yanzi, ano bang nangyayari sa'yo? Pagdating kay Yang Yiyu, nag-aalalang tanong ni Yuan Jinfeng. Natural na hindi sasabihin ni Yang Yiyu na nakipag-away lang siya sa isang sinaunang mandirigma at sinunog ang kabilang partido hanggang sa abo. Matapos maamoy ang barbecue sa hangin, hindi na niya napigil ang masuka. Siya. Bahagyang ngumiti at sinabing, napatingin lang ako sa ibabaw ng tubig at nakita kong sobrang gwapo ko. Nasuka ako sa sarili kong kagwapuhan. Puchi, natuwa si Yuan Jinfeng sa kanya, at sinuntok siya ng pink na kamao at sinabing, napakasungit mo. Magsalita ka ng maayos. Okay, Sister Jinfeng, sasabihin ko sa iyo ang totoo sa oras na ito. May kakaiba akong sakit. Maaari akong umalis at bumalik sa sinaunang kabisera bukas. Ang kakaibang sakit na ito ang nagdudulot ng pagsusuka, si Yang Yiyu ay nagsasalita ng walang kaparirikan. Nakinig si Yuan Jinfeng sa kanyang mga salita, at nabigla sa una, at pagkatapos ay nakaramdam ng pagkawala. Nagulat siya nang marinig ang sinabi ni Yang Yiyu na mayroon siyang kakaibang sakit. Sa katunayan, alam niya na si Yang Yiyu ay nagsasalita lamang ng walang kaparirikan. Ano? Nawala ang narinig niyang sinabi ni Yang Yiyu na aalis siya at babalik sa sinaunang kabisera bukas, at tumahimik siya sa hindi maipaliwanag na emosyon. Pagkatapos ay tumangala siya kay Yang Yiyu at nagtanong, talaga bang aalis ka? Ngumiti si Yang Yiyu at sinabing, bakit? Ayaw mo akong umalis. Paano kung sumama sa akin? Dadalhin kita sa sinaunang kabisera ng ilang araw. Tunay na naghahanda si Yang Yiyu na umalis, dahil ang hitsura ng inosenteng babaeng reksyosa ngayon ay nagparamdam sa kanya ng isang krisis. Ang krisis na ito ay hindi tungkol sa pag-aalala tungkol sa kanyang sarili, ngunit pag-aalala tungkol sa lola at kapatid na babae. Alam niyang siya ang target ng mga sinaunang mandirigma. Kung mananatili siya sa nayon, ang mga inosenteng tao ay masasaktan. Mas mabuting umalis at akitin ang pakay ng mga sinaunang mandirigma sa kanya. Para naman sa lola at kapatid na babae, hindi mahalaga kung kasama si Chen Qibian, o isasama niya ang kanyang kapatid na babae kapag siya ay umalis. Hanggat aalis siya bilang target, natural na susundan siya ng mga sinaunang mandirigmang iyon, dahil gusto nila ang walang batayan na formula ng Xiao Pei Yuan Danping sa kanya, at ang formula ang susi. Isang babaeng reksyosa ang dumating ngayon, sino ang nakakaalam kung ilan ang darating bukas. Kaya hindi nang ahas si Yang Yiyan na manatili pa. Nagpa siya na umalis bukas, at kausapin si Yuan Jinfeng ng kalahating totoo. Ikaw, ako, kailangan kong samahan ang aking ina pansamantala. Kapag ganap nang gumaling ang kanyang mga binti, pupunta ako sa sinaunang kabisera upang makita ka. Pilit na ngumiti si Yuan Jinfeng. Okay, you can't lie to me, don't forget that you promised to be my warm bed maid, hehe. Hindi alam ni Yang Yiyan kung bakit hindi niya maiwasang magbiro at hindi seryoso kapag kausap si Yuan Jinfeng. Ba, sinong nangako na magpapainit sa kama mo? Nangako lang ako na bibigyan kita ng tsaa at tubig. Namula si Yuan Jinfeng at binigyan ng tingin si Yang Yiyo. Hehe, Sister Jinfeng, ang mga kasambahay sa gudaw ay sanay magpainit ng kama. Maniniwala ka ba sa akin o hindi? Sasampalin kita pag sinabi mo ulit yun. Kung hindi ka naniniwala sa akin, dapat kang mag-atubiling suntukin ako. Excited ka pa, hayaan mo akong suntukin ka. Habang nagsasalita siya, itinaas ni Yuan Jinfeng ang kanyang kamay at sinuntok si Yang Yiyo. Ngumiti si Yang Yiyo at hinawakan ang kanyang kamao. Dahil dito nawala ng balanse si Yuan Jinfeng at ang kanyang katawan ay umindayog at nahulog. Nasa gilid ng pool silang dalawa, kung saan may basang putik. Nakita ni Yang Yiyo na si Yuan Jinfeng ay hindi matatag, at agad siyang inabot upang tulungan siya. Tapos nadulas siya sa putikan. Sa oras na ito, pareho silang nawala ng balanse, niyakap ang isa't isa at nahulog sa pool na may plop. Ah! Napasigaw si Yuan Jinfeng, ngunit ay nalalayan ni Yang Yiyo na tumayo sa tubig. Tumingin si Yang Yiyan kay Yuan Jinfeng, na basang-basa ng tubig. Ang mga watermark ay nakabalangkas sa kanyang katanji tanging mga kurba, na nagpatuyo sa bibig ni Yang Yiyan. Nagkatinginan ang dalawa, at malapit sila sa isa't isa. Si Yang Yiyan ay pabigla-bigla at hinalikan si Yuan Jinfeng. Si Yuan Jinfeng, na may pamumula ng mukha, ay ganap na natalo ng dagwang Yang Yiyan. Marahan siyang umungol at naging blanko ang kanyang isip. Tumugon siya sa kabaliwan ni Yang Yiyan. Walang malay, ang dalawa ay naging water mandarin duck sa malinaw at berdeng fairy pond. Pagsapit ng gabi, nagsindi ng apoy si Yang Yiyan sa baybayin ng fairy pond.
Sumandal si Yuan Jinfeng sa kanyang balikat, namula ang kanyang mukha at bang-ulong, sasaktan ba kita? Huwag mo nang isipin iyon. Ang tinutukoy ko ay ang masamang bituin na kayang talunin ako sa mundong ito. Kahit na ikaw ang tunay na kalaban, ano ang magagawa nito? Gusto pa rin kita. Tingnan natin kung ano ang magagawa ng Diyos sa akin. Hinalikan siya ni Yang Yian sa mukha at sinabing, "Promise me not to tell anyone about our relationship, okay? Sapat na sa akin na maging isang babaeng tumatayo sa likod mo sa buhay na ito." Tumingin si Yuan Jinfeng kay Yang Yiyo at same time na sinabi. Bahagyang natigilan si Yang Yiyo, ngunit naunawaan niya kaagad na natatakot siya na ang iba ay magchismisan at magdala sa kanya ng mga chismis. Sister Jinfeng, wala ako rito. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, tinakpan ni Yuan Jinfeng ang kanyang bibig at sinabing, "Ay pangako mo sa akin, kung hindi na kita makikitang muli sa buhay na ito." "Ah, okay, promise ko sa'yo." Naantig si Yang Yiyo. Kabanata 109, ang lambak ng mayaman na espiritual na enerhiya. Gabi na nang umuwi si Yang Yian sa araw na iyon. Pangunahin niyang naghurno ng mga damit at gumugol ng masyadong maraming oras kasama si Yuan Jinfeng. Tahimik siyang bumalik sa silid, umupo sa kama at nagsimulang magnilay at magsanay ng Chen Kunzao Huagang. Ang babaeng sinaunang mandirigma na si Luo Xia na nakilala niya ngayon ay nagparamdam sa kanya ng kahalagahan ng pagpapabuti ng kanyang paglilinang. Ang matibay na lakas lamang ang pundasyon ng buhay at mas mapoprotektahan ang kanyang pamilya. Kinaumagahan, pagkatapos ng almusal, pumunta muna siya sa construction site para hanapin si Chen Qibian. Bago umalis, kailangan niyang ipaliwanag ang mga bagay kay Chen Qibian. Nakita ni Chen Qibian si Yang Yian mula sa malayo at tumakbo ito. "Kuya Chi, sumama ka sa akin, may sasabihin ako sa iyo." "Okay." Saglit na naglakad ang dalawa at nakarating sa isang liblib na lugar sa tabi ng ilog. Biglang gumawa ng palm strike si Yang Yian laban kay Chen Qibian. Hindi inaasahan ni Chen Qibian na bigla siyang aatake ni Yang Yian, at nabigla siya, ngunit dahil sa instinct, itinaas pa rin ni Chen Qibian ang kanyang kamay at hinampas ng malakas si Yang Yian. Bang! Pagkatapos ng hampas ng palad, tumayo si Yang Yian, inalis ang kanyang mga kamay, at tumayo na nakatalikod ang kanyang mga kamay. Ngunit si Chen Qibian ay umatras ng 3 hakbang. "Sir, ikaw." Si Chen Qibian ay medyo nalilito at hindi malaman kung bakit siya inatake ni Yang Yian. Sa oras na ito, mahinang ngumiti si Yang Yian at sinabing, "Huwag kang kabahan, Lao Chi. Gusto ko lang subukan ang iyong kakayahan. Ngayon ay tila hindi ka masama pagkatapos pumasok sa madilim na enerhiya. Ang lakas ay hindi gaanong naiiba sa sinaunang mandirigma na nakilala ko kagabi. Bilang karagdagan, ang paraan ng paghagupit ng iyong pamilya Chen ay dapat na kayang harapin ng mga ordinaryong Dark Energy Warrior." Gumaan ang pakiramdam ni Chen Qibian, at pagkatapos ay muling na-tense. Gumaan ang pakiramdam niya nang marinig niyang sinabi ni Yang Yian na sinusubukan lang niya ang kanyang kakayahan. Nakaramdam siya ng tensyon nang banggitin ni Yang Yian ang sinaunang mandirigma. Sa isang iglap, naisip ni Chen Qibian ang mga chismis sa sinaunang martial arts world laban kay Yang Yian na may formula para kay Xiao Peiyuandan. Marahil ay natagpuan ng isang sinaunang mandirigma si Mr. "Sir, nakilala mo ba ang isang sinaunang mandirigma?" Tanong ni Chen Qibian. Tumango si Yang Yian, at pagkatapos ay sinabi kay Chen Qibian ang tungkol sa pakikipagtagpo sa babaeng rickshaw sa kagabi. "Sir, gumagamit ka ba ng isang pares ng isang talampakang haba na dobleng espada?" Tanong ni Chen Qibian. "Oo, gumagamit siya ng isang pares ng dobleng espada." Sabi ni Yang Yiyo. Tumingin si Chen Qibian kay Yang Yiyo at sinabing, "Dapat tama iyan." Ang babaeng rickshaw sa kanlurang rehiyon ay isang kilalang tao sa sinaunang martial arts circle. Mayroon din siyang kapatid na tinatawag ang kanyang sarili na Shira at gumagamit ng dobleng espada. Pareho silang walang magandang reputasyon sa sinaunang martial arts circle. Palagi silang nagsasarili at pumatay ng mga tao na parang baliw. Hindi sila mabubuting tao. Ang magkapatid ay hindi Han kundi sinaunang Hui. Siguro kung ano ang ginawa ni Sir sa babaeng Lurekshosa. "Patayin mo siya," mahinang sabi ni Yang Yiyo kay Chen Qibian nang walang tinatago. "Nako, mas mabuting patayin siya, para maalis ang pinsala sa mga tao." "Sir, hindi mo alam na bali-balita na ang babaeng rickshaw ay nagsagawa ng masamang kasanayan at umiinom ng dugo ng mga bata. Isa lang itong demonyo." Mukhang walang pakialam si Chen Qibian sa pagpatay ng tao, at sinabi pa niya na ito ay isang magandang pagpatay. Pagkatapos niyang magsalita, sinabi niya kay Yang Yiyo, "Ngunit Ginoo, kailangan mong mag-ingat sa kapatid ni Luo Xiano na si Shira sa hinaharap. Sinasabing ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa kay Luo Xiano. Dahil pinatay mo ang kanyang kapatid, tiyak na hahanapin kanila." Hindi yun naisip ni Yang Yiyo. Tungkol sa ganitong uri ng sinaunang martial artist, hanggat siya ay dumating upang mahanap siya muli, papatayin niya ang isa kung dumating ang isa, at papatayin ang isang pares kung dumating ang dalawa.
Seventh kuya, aalis ako mamayang hapon. Iiwan ko sa iyo ang lahat ng gamit sa bahay. Natatakot ako na maapektuhan ang mga kababayan ko kung mananatili ako sa baryo kaya hindi ako makapagtagal. Ang lola ko ay hindi sasama sa akin, kaya maaari kang tumira sa aking bahay mula ngayong gabi, na magiging komportable sa pag-aalaga sa aking lola. Ano sa tingin mo? Huwag kang mag-alala, sir. Walang makakasakit sa matandang babae hanggat nandito ako. Tamang pagpipilian na umalis ka. Tina-target ng sinaunang martial arts world ang katotohanang mayroon kang formula ng Xiaopei Yuandan. Ang mga sinaunang martial artist na iyon ay hindi alam ang katotohanan, at tiyak na patuloy silang magdudulot ng gulo para sa iyo. Isa pa, may mungkahi ako sa iyo, sir. Sa hinaharap, dapat mong ihinto ang pagpatay sa pamamagitan ng pagpatay. Sa ganitong paraan lamang laganap ang iyong reputasyon at ang mga kontrabida na iyon ay hindi mangangahas na guluhin ka. Kung hindi, magkakaroon ng walang katapusang mga problema. Ang atraksyon ni Xiaopei Yuandan ay napakahusay para sa mga sinaunang mandirigma. Handa silang makipagsapalaran at lumapit sa iyo. Para sa iyong pamilya, hanggat hindi sila ang gumagawa ng anumang kailangan, sa pangkalahatan, ang mga sinaunang mandirigma ay susunod pa rin sa Code of Conduct. Hindi nila sasaktan ang mga inosente at hahamunin ka lang. Taos-pusong sinabi ni Chen Qibian kay Yang Yiyu ang ilang tuntunin ng sinaunang martial arts world. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-uusap ng dalawa, umalis na si Yang Yiyu. Pagkatapos, pag-uwi, nakipag-usap siya sa kanyang lola tungkol sa pag-alis. Siyempre, ang dahilan ay abala siya sa trabaho. Napakamakatwiran ni lola tungkol dito. Sinabi niya kay Yang Yiyu na huwag mag-alala tungkol sa kanya at hiniling kay Yang Yiyu na umalis kasama ang kanyang kapatid na si Yang Shanshan. Ngunit hindi pumayag si Yang Shanshan. Sinabi niya na may isang buwan pa bago magsimula ang paaralan, kaya't mananatili siya sa bahay kasama ang kanyang lola ng isang buwan, at pagkatapos ay pupunta sa sinaunang kabisera upang mag-aral sa universidad. Naisip din ni Yang Yiyu na okay lang. Kung sabay silang naglakad, hindi talaga sanay si lola. Pumayag siyang sunduin siya kapag nagsimula na ang klase. Kailan? Aalis na sana siya, wala siyang makitang bakas ni Daor. Si Daor ay hindi bumalik sa loob ng 3 magkakasunod na araw. Kaya pupunta si Yang Yiyu sa kabundukan para hanapin ito. Sinabi ng kanyang amo na si Daor ay may napakataas na bloodline at maaaring mag-evolve sa isang napakalakas na spirit beast sa hinaharap, kaya talagang hindi niya ito kayang isuko. Ang tanging lugar na mapupuntahan ni Daor ay ang bundok sa likod ng nayon. Pagkatapos umakyat sa bundok, nagkaroon ng walang katapusang primeval forest. Sa panahong ito ay sagana ang lahat ng uri ng ligaw na prutas. Para sa sakam na si Daor Xiangxiang, ang pag-akyat sa bundok at papunta sa malaking kagubatan ay langit. Ilang araw na ang nakalipas, nakita ng ilang taga-nayon si Daor, kaya alam ni Yang Yiyu ang tinatayang direksyon. Kapag dumating ang oras, siya ay sisipol, at si Daor ay babalik hanggat narinig niya ito. Ang bundok sa likod ng nayon ay tinawag na Tonglin Mountain, na nangangahulugang ang pag-akyat sa bundok na ito ay haantong sa pinakamalaking primeval na kagubatan sa lugar ng Xiangyang Village, kaya tinawag itong Tonglin Mountain. Makalipas ang kalahating oras, umakyat si Yang Yiyan sa Tonglin Mountain at dumating sa gilid ng katutubong kagubatan. Ayon sa direksyon kung saan nakita ng mga taga-nayon si Daor, pumasok si Yang Yiyan sa primeval forest. Bumuga siya ng laway sa daan, at ginamit niya ang kanyang tunay na lakas. Dinig na dinig ang sipol sa malayo. Kung narinig ito ni Daor, makakakuha siya ng tugon, o direktang masasagasaan. Pagkatapos ng mahigit kalahating oras na paglalakad at pagsipol ng mahigit kalahating oras, hindi siya nakatanggap ng tugon mula kay Daor Xiangxiang, na ikinairita ni Yang Yiyan. Kung hindi dahil sa katotohanan na si Daor ay isang espiritual na hayop na pinuri ng kanyang Panginoon, hindi niya sana ito planong hanapin. Bumantong hininga, nagpatuloy siya sa paglalakad. Pagkatapos ng isa pang kalahating oras na paglalakad, sumipol siya. Sa pagkakataong ito ay bigla siyang nakatanggap ng tugon sa kanyang mga tainga. Tumili. Tila 4 o 500 metro ang layo ng tunog, ngunit malinaw na naririnig ni Yang Yiyan na boses iyon ni Daor Xiangxiang. Agad siyang sumipol at hinanap ito. Sinagot din siya ni Daor, at unti-unting lumalapit ang tunog. Pagkalipas ng ilang minuto, lumipad pababa mula sa tuktok ng puno ang isang gininto ang after image at dumiretso sa Yang Yiyan. Tumili. Si Daor Xiangxiang iyon, tumalon sa mga bisig ni Yang Yiyan. Ikaw, naging ligaw ka at hindi na bumalik. Sinisi ni Yang Yiyan si Daor. Nang ibaba niya ang kanyang ulo, nakita niya na ang buhok ni Daor ay tila sapilitang binunot ng kung ano, at ngayon ay gininto ang buhok at mukhang pangit. Kumunot ang noo niya at sinabing, sabihin mo sa akin, nakipag-away ka ba sa ilang halimaw? Nang makita ang mga sugat sa katawan ni Daor, nakaramdam ng kaunting pagkabalisa si Yang Yiyan habang sinisisi ito. Maraming buhok ang nalaglag sa katawan nito. Tumili.
Nang marinig ni Yang Yian na sinisisi si Daor, napaiyak si Daor, na parang sinasabing binubuli ito. Pagkatapos, kasama si Daor sa mahabang panahon, naiintindihan din ni Yang Yian kung ano ang gusto nitong ipahayag, at nagtanong, anong hayop ang nanakit sa iyo? Squeak, tumalon si Daor kay Yang Yian, iwinagayway ang dalawang maliit na paa nito, at inilarawan ito, ngunit hindi naintindihan ni Yang Yian. Umiling siya, kalimutan mo na. Alam kong gusto mong ipaghiganti kita, di ba? Squeak, paulit-ulit na tumanggaw si Daor sa sinasadyang paraan. Pagkatapos ay gumawa siya ng naglalaway na ekspresyon kay Yang Yian. Naaliw si Yang Yian sa hitsura nito at napangiti, ibig mo bang sabihin ay magkakaroon ng masasarap na pagkain pagkatapos kitang tulungang ipaghiganti ako? Squeak, patuloy na tumanggaw si Daor, hinayla si Yang Yian sa kanyang pantalon, sinenyasan siyang sundan ito. Alam kong mahilig ka sa pagkain. Upang makakain, ang lahat ng buhok sa iyong katawan ay binunot ng iba, at gusto mo pa ring kumain. Kalimutan mo na, manguna ka sa harapan, tutulungan kitang ilabas ang galit mo. Tumili. 2 beses na masayang tumawag si Daor, at agad na pinona sa harapan. Sinundan ito ni Yang Yian sa buong paligid, at umabot ng halos 1 oras ang paglalakad patungo sa isang maliit na lambak na malalim sa primeval na kagubatan. Bukod dito, ang maliit na lambak na ito ay natuklasan ni Yang Yian pagkatapos niyang sundan si Daor upang umakyat mula sa isang bangin na ilang dosenang metro ang taas. Kung hindi siya isang cultivator na may cultivation, ang mga ordinaryong tao ay hindi makakababa at matuklasan ang maliit na lambak na ito. Ang lambak na ito ay napakatahimik, may malalagang halaman at maraming walang pangalan na ligaw na bulaklak. Ang pinakamahalaga, natuklasan ni Yang Yian na ang espiritual na enerhiya sa lambak na ito ay ilang beses na mas malakas kaysa doon sa labas ng mundo. Napakasiksik nito. Sa one point, biglang tumili si Daor. Lumakad si Yang Yian at nakita ang isang kuweba sa hindi kalayuan. Isang simoy ng hangin ang dumaan, at ang hangin ay napuno ng amoy ng alak. Kabanata 110, nakulong ng isang grupo ng mga unggoy. Lumutang mula sa kuweba ang pinanggagalingan ng amoy ng alak. Si Yang Yian ay hindi gaanong nahuhumaling sa alak, ngunit sa sandaling ito, hindi niya napigilan ang paghampas ng kanyang mga labi nang maamoy niya ang amoy ng alak sa hangin. Masyadong mabango. Sumirit si Daor sa kuweba, winuwagayway ang kanyang maliliit na paa, na may bakas ng takot sa kanyang mga mata, na parang may kung anong bagay sa yungib na ikinatakot niya. Tinanong ni Yang Yian, Xiang, ibig mo bang talunin ang iyong lalaki sa kuweba? Squeak, tumikim si Daor at tumanggo, na nagpapahiwatig na ito ay totoo. Nakita ni Yang Yian ang hitsura ni Daor, at medyo natakot siya. Para kay Daor, nakita na ni Yang Yian ang kakayahan ng batang ito noon pa man. Bagamat ito ay kasing liit ng isang pusa, ito ay isang makapangyarihang marten na nang-ahas na hamoni ng isang sawa na higit sa 10 metro ang haba sa kabundukan ng Yawang Village, at hindi ito mababa. Ngunit ngayon, halos mabunot na ang buhok ni Daor, at maraming parte ng katawan ang kalbo na napakapangit. Ito ay nagpapakita na ang kalaban na nakaharap ni Daor ay hindi madali. At nasa kuwebang ito, maaaring ito ay isang tao. Kung hindi, paano magkakaroon ng amoy ng alak na diwata na umaalingaw-ngaw sa labas ng kuweba? Tao lang ang nakakagawa ng alak, di ba? Walang kakayahan ng mga hayop na gumawa ng alak. Gayunpaman, sa pagtingin sa mga bakas ng lahat ng buhok sa katawan ni Daor na binubunot, mukhang hindi ito ginawa ng isang tao. Kung mahuli ng isang tao si Daor, hindi ito magiging kasing simple ng pagbunot lamang ng buhok nito. O, sino ang nakatira sa kuwebang ito, at anong klaseng hayop ang nagpalaki nito para bumunot ng buhok sa katawan ni Daor? Iyon ang naisip ni Yang Yian sa kanyang puso, at dahan-daang naglakad patungo sa kuweba may 30th metro ang layo. Ang buong lambak ay nagbigay kay Yang Yian ng pakiramdam ng tagsibol at paraiso sa lahat ng panahon, at ang pagtaas ng ambon ay nagbigay sa mga tao ng magandang tanawin. Mayroon ding malakas na espiritual na enerhiya sa lambak, na talagang isang lupain ng kayamanan. Kung hindi siya dinala ni Daor dito, maaaring walang nakatuklas sa maliit na lambak na ito. Sinong mag-aakala na para makapasok sa maliit na lambak na ito, kailangan mong umakyat mula sa isang bangin na may taas na 80 o 90 metro. Ang mga bundok sa Xiangyang Village ay kung saan nagtatagpo ang Qinling Mountains at Kunlun Mountains. Hindi nagulat si Yang Yian na makita ang gayong lambak na may masaganang espiritual na enerhiya. Ang nakapagtataka lang sa kanya ay ang amoy ng alak na umaalingaw-ngaw mula sa kuwebang ito. Mula sa 4 na punto ng kuweba, tila walang anumang palatandaan ng tirahan ng tao. Ito ay isang suspense. Bukod pa rito, mukhang alerto at natatakot si Daor, kaya naging alerto si Yang Yian at nag-usisa tungkol sa mga tao at mga bagay na maaaring umiiral sa kuweba. Habang dahan-dahan siyang lumalapit, nakakita rin si Yang Yian ng ilang mahahalagang gamot sa ilalim ng kanyang mga paa, at lalo siyang naging interesado sa maliit na lambak at yungib na ito.
Sa isang sulyap, nakita niya ang ilang mahahalagang materyales sa gamot tulad ng ginseng, Ganoderma lucidum, at Polygonum multiflorum, at hindi naman sila mababa ang edad. Lalong kumirot ang puso niya. Ito ay parang isang hardin ng espiritual na gamot na espesyal na inalagaan ng isang tao. Tulad ng nanghuhula siyang Yian tungkol sa lugar na ito sa kanyang puso, biglang may sumigaw mula sa kuweba. Tumili. Tili rin ito, ngunit iba ito sa sigaw ni Daor. Malutong at malinaw ang sigaw ni Daor. Ang mga tili na nagmumula sa kuweba ay parang mas magaspang. Halatang sigaw iyon ng ilang hayop, at tila higit pa sa isa. Sa oras na ito, narinig ni Daor ang sigaw ng yungib, at isang langit-ngit ang lumabas sa kanyang bibig. Tumindig ang balahibo sa kanyang katawan, at tumingin siya sa kuweba at umungol, at pagkatapos ay tumingin kay Yang Yiyo, na parang sinasabi, sila iyon. Tinitigan ni Yang Yiyo ang madilim na kuweba, hindi alam kung gaano ito kalalim. Anyway, ang entrance ng kuweba ay mga 5 o 6 na metro ang taas at mahigit 3 metro ang lapad, na halatang malaking kuweba. Sa susunod na sandali, lumitaw ang isang pares ng pulang bola ng mata sa bakana ng kuweba sa dilim. Tumili. Isang mahabang sipol ang lumabas. Pagkatapos ay nakita ni Yang Yiyo ang higit sa 10 pares ng pulang eyeballs na lumitaw sa isang iglap. Tumili. Isang magulong dagandong ang tumunog. Medyo natakot si Yang Yiyo. Anong klaseng halimaw iyon? Sa sandaling ito ay pumasok sa kanyang isipan, nakita niya ang halimaw na lumalabas sa kuweba, at pagkatapos ay nakahinga siya ng maluwag. Mga unggoy pala. Karamihan sa mga pula na ito ay kulay abong dilaw, at kalahating metro ang taas kapag nakatayo ng tuwid. Ang mga unggoy ay bihirang hayop sa maliit na lambak na ito sa kalaliman ng mga bundok. Narinig ko ang sinabi ng aking lola noon na mayroong isang wild monkey village sa kabundukan ng aking bayan noong sila ay bata pa. Nang maglaon, sa ilang kadahilanan, ang mga ligaw na unggoy ay unti-unting naging mas maliit, marahil dahil sa klima at kapaligiran, at lumipat sa Chinling Mountains. Ang henerasyon ni Yang Yian ay hindi pa nakakita ng anumang bakas ng mga unggoy sa kabundukan ng kanyang bayan. Hindi ko akalain na may makikita akong grupo ng mga unggoy na nakatira sa isang kuweba sa maliit na lambak na ito ngayon. Bihira lang talaga. Ang mga unggoy ay likas na makulit at cute, at ang mga tao ay hindi maaaring matakot sa kanila. Kaya nang makita ni Yang Yian na grupo iyon ng mga unggoy, gumaan ang pakiramdam niya. Akala niya ito ay isang uri ng lobo, insekto, tigre o leopardo. Kung unggoy iyon, hindi na niya kailangang mag-alala. Gayunpaman, ang kanyang ideya ay nabaligtad sa susunod na segundo. Pinatunayan ng mga katotohanan na ang mga unggoy ay parehong nakakatakot. Squeak, tumili si Daor sa tabi niya at nagtago sa likod ni Yang Yian matapos lumabas ang grupong ito ng mga 18 o 19 na unggoy. Nang makitang ganito si Daor, tumawa si Yang Yian at pinagalitan, "Siyang, masyado kang inutil, tama. Naglakas loob kang hamanin ang sawa sa simula, ngunit ngayon ay binugbog ka ng isang grupo ng mga unggoy na tulad nito. Masyadong nakakahiya." Squeak, tinawag ni Daor ang 2 tao kay Yang Yian, na parabang sinasabing napakalakas ng grupong ito ng mga unggoy. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin muli si Yang Yian sa mga unggoy na lumitaw sa pasukan ng kuweba, at pagkatapos ay nagbago ang kanyang mukha, at hindi niya maiwasang manampa, "Oh my," sa sandaling siya ay. Tapos magsalita, tumalikod na siya at tumakbo habang nakayakap ang ulo niya, pero mas mabagal siya kung tutuusin. Ngunit natagpuan niya na ang bawat isa sa mga unggoy ay pumulot ng isang maliit na bato mula sa lupa at ibinato ito sa kanya. Sa isang iglap, nakita ni Yang Yian ang langit na puno ng maliliit na bato na bumagsak sa kanya. Mabilis niyang tinakpan ang ulo niya at tumalikod. Sa oras na ito, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit nagtago si Daor Xiangxiang sa likod niya nang makita niya ang mga unggoy. Nakaranas na pala siya ng pagkatalo noon. Diyos ko! Walang oras na tumakbo si Yang Yian, at nataman siya ng mga bato sa buong katawan. Hindi man siya malubhang nasugatan, hindi niya maiwasang makaramdam ng kirot sa mga batong tumatama sa kanyang katawan. Ang susi ay napakaraming batong ibinato ng mga unggoy. Sa isang instant, mahigit 10 beses siyang tinamaan. Makalipas ang ilang saglit na pagngisi, tuluyan na siyang tumakbo sa likod ng isang malaking puno at iniwasan ang pag-atake ng mga unggoy. Haze! Sumipsip siya ng malamig na hangin, at nagalit at nabigla sa kanyang puso. Galit niyang sinabi kay Xiangxiang na matagal nang naghagis nito, "Alam mong may pag-atake, bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga?" Squeak, 2 beses na tumili si Daor Xiangxiang, na may inosenteng ekspresyon. Matapos kuskusin ang kanyang katawan, iniangat ni Yang Yian ang kanyang ulo upang tumingin, ngunit hindi niya nakita ang mga unggoy na humahabol sa kanya. Binabantayan pa rin nila ang pasukan ng kuweba, na parabang binabantayan nila ang bahay. "Oh, ano itong kuwebang ito? Anong mahahalagang bagay ang binabantayan?" Galit na galit si Yang Yiu matapos na dein ng isang grupo ng mga unggoy. Sobrang nakakahiya para sa isang magsasaka na matamaan ng bato ng unggoy at tumakbo.
Duwag talaga ang tono na ito. Hindi, buddy, kailangan kitang harapin mga hayop ngayon. Tiyak na may magagandang bagay sa kuweba, kung hindi, ang mga unggoy na ito ay hindi nagbabantay sa pasukan ng kuweba, at dapat ay hinabol nila kami sa oras na ito. At malamang na natuklasan ni Xiang, ang mahilig sa pagkain, na may magagandang bagay sa kuweba, kaya pinukaw niya ang mga unggoy at hinugot ang lahat ng kanyang buhok. Sabi ni Yang Yiyu sa sarili, at biglang naisip ang ginseng na hinukay niya sa bakana ng Python Cave sa Yawang Mountain noong araw na iyon. Nang makipag-chat sa kanyang Panginoon noong gabing iyon, sinabi ni Master Yun Changxi na saan man mayroong likas na kayamanan, kadalasan ay may mga espiritual na hayop na nagbabantay sa kanila. Ang grupong ito ng mga unggoy ay alam kung paano hampasin ang mga tao ng mga bato, at sila ay malinaw na mga hayop na may espiritual na puso, at matatawag na mga espiritual na hayop. Bukod dito, ang Master ay nagkomento sa Daor, na sinasabi na si Daor ay magkakaroon ng kakayahang makahanap ng mga kayamanan kapag siya ay lumaki. Ngayong napag-isipan niya ito, si Daor ay may talento sa paghahanap ng mga kayamanan. Dahil sa unang pagkakataon na nakilala niya si Daor, nakikipaglaban siya sa isang sawa. Sa huli, pagkatapos niyang patayin ang sawa, dinala siya ni Daor sa bakana ng kuweba ng sawa, at dahil dito, nakakuha siya ng 500 taong gulang na ginseng, pati na rin ang isang star soul grass at pulang mabangong prutas na sinabi ng amo na may epekto sa kaluluwa. Ngayon kinuha ni Daor ang panganib na bunutin ang lahat ng kanyang buhok upang dalhin siya sa maliit na lambak na ito, sa harap ng pintuan ng kuweba, walang alinlangan na mayroong bagay sa kuweba na umaakit kay Daor. Dito, may mga mahalagang elixir, isang grupo ng matatalinong unggoy, at ang bango ng alak sa hangin na nagmumula sa kuweba. Hindi ito isang ordinaryong lugar. Sa pag-iisip nito, nagpasya si Yang Yiu na pumasok sa yungib na binabantayan ng mga unggoy at makilala ang grupong ito ng mga unggoy. Ang mga unggoy ay mga hayop sa lipunan, ngunit ang lahat ng mga hayop sa lipunan sa pangkalahatan ay may pinuno, ibig sabihin, dapat mayroong hari ng unggoy sa grupong ito ng mga unggoy. Upang sumugod sa kuweba, dapat makalampas sa mga unggoy. Gayunpaman, hindi kaaya-aya ang tamaan ng mga bato, kaya handa si Yang Yiu na lumaban ng may katalinuhan. Kung mahuli niya ang haring unggoy, baka makawala siya. Iniangat niya ang ulo at tumingin sa mga unggoy sa bakana ng kuweba. Karamihan sa mga unggoy ay pareho, ngunit si Yang Yiu ay nakakita pa rin ng isang espesyal na unggoy sa mga unggoy, at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. End of this